Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,715-24. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang matanggap ang kumpirmasyon mula sa dalawang Great Overarching Golden Celestial ng Angkan ng Stone, si Yannick, ang pinuno ng Angkan ng Stone, ay yumuko kay Alvin. Bahagyang natuwa ang makikita sa kanyang mukha nang sabihin niya, nagpapasalamat ang Angkan ng Stone sa tagapagtaguyod para sa kanyang kabaitan. Umarte siya na parang si Alvin ay isang tagapagtaguyod na nagbigay sa kanya ng bagong buhay sa halip na isang kaaway na pumatay sa kanyang anak. Salamat, tagapagtaguyod. Nagpahayag din ng pasasalamat ang mga tao mula sa Angkan ng Stone kay Alvin. Katulad ni Yannick, hindi rin nila maitago ang kanilang tuwa at pananabik. Patay na ang dalawang Great Overarching Golden Celestial mula sa Angkan ng Miles. Napakahalaga ng bagay na ito. Nangangahulugan ito na ang Angkan ng Miles ay hindi nahadlang sa kanila. Dahil nawala na ang kanilang dalawang pinakamalakas na powerhouse, ang Angkan ng Miles ay walang kapantay para sa Angkan ng Stone. Walang pakialam na sumulyap si Alvin kay Yannick habang binabanggit muli ang lumang bagay. Gayunpaman, totoo na pinatay ko ang anak mo. Mapagampon, ibinigay mo sa amin ang buong lungsod ng Milestone. Hindi pa kasama ang isang anak na lalaki, pero kung nais mo, magkakaroon pa ako ng ilang anak na lalaki para mapatay mo sila kung nais mo. Sabi ni Yannick, medyo nawawala sa sarili sa kanyang pananabik. Sinabi niya ang mga salitang ito hindi dahil sa takot siya kina Alvin at Tanya, tunay siyang nagpapasalamat. Kung alam lang niya na mapapamunuan ng Angkan ng Stone ang lungsod ng may lineage, wala ang Angkan ng Miles sa pamamagitan lamang ng pagkamatay ng kanyang anak, papatayin niya ang kanyang anak gamit ang sarili niyang mga kamay. Kung tutuusin, hindi mahirap makita kung alin ang mas kapaki-pakinabang sa kanya at sa Angkan. Maaari siyang magkaroon ng mas maraming anak na lalaki kung mawawalan siya ng isa, ngunit ang paglipol sa Angkan ng Miles at ang maging tanging Angkan na mamumuno sa lungsod ng Milestone ay isang mahirap na pagkakataon. Nang marinig ang mga salita ni Yannick, sandaling nawala ng malay si Alvin. Sa huli, hindi na niya pinag-usapan ang paksa. Tila hindi na kailangan. Tutal, sa paningin ni Yannick, ang interes ng Angkan ay malinaw na higit pa sa lahat. Sa huli, naniningkit ang kanyang mga mata at sinabing, dahil tinulungan ko ang iyong Angkan na alisin ang dalawang Great Overarching Golden Celestials na nasa ranggo ng langit mula sa Angkan ng Miles, na ginagawang ang iyong Angkan ang nag-iisang Angkan na mamumuno sa Milestone City, hindi ba dapat akong gantihan ng iyong Angkan? Siyempre. Hindi nagatubiling sumang-ayon si Yannick habang sumusulyap sa kanyang ama. Pagkatapos, sabay na lumingon sina Yannick at ang kanyang ama upang tingnan ang matandang ninuno ng Angkan ng Nedge may kahulugan. Tumingin ang matandang ninuno ng Angkan ng Stone kay Alvin at same time sinabi, tagapag-ampon, ano ang gusto mo? Hanggat kaya ng Angkan ng Stone, ibibigay namin sa iyo ang anumang gusto mo. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Alvin at sinabing, una, gusto kong ihanap ako ng Angkan ng Stone ng pinakamalaki at pinakadetalyadong mapa. Bagamat maaaring mayroon na siyang ganoong mapa sa isa sa mga spatial ring ng mga miyembro ng Angkan ng Miles na kanyang pinatay, hindi na siya nag-abala pang hanapin ito. Maliit na bagay lang ito. Nakahinga ng maluwag ang matandang ninuno nang marinig ang kahilingan ni Alvin. Inaasahan niya na hihingi si Alvin ng isang bagay na napakahirap tuparin. Tagapag-ampon, ano pa ang mga bagay na kailangan mo bukod doon? Tumango si Alvin habang nakatingin sa mga tao mula sa Angkan ng Stone. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang sinasabi, aalis kami ng aking kasama sa loob ng 3 araw. Bago ako umalis, kailangan mong ibigay ang 1,000,000 kataas-taasang Celestial Stones. 1,000,000 kataas-taasang mga batong Celestial. Pagkatapos magsalita ni Alvin, sunod-sunod na nagbago ang ekspresyon ng mga miyembro ng Angkan ng Stone. Tagapagtaguyod. Mapait na sabi ng matandang ninuno, ang aming pamilyang Stone ay makakagawa lamang ng 300,000 hanggang 400,000 kataas-taasang bato ng mga Celestial. Kung bibigyan mo pa kami ng kaunting oras, marahil, makakagawa kami ng 500,000 hanggang 600,000 kataas-taasang bato ng mga Celestial. Masyadong kulang ang 3 araw para sa isang abiso.
Dahil namatay na ang dalawang nasa langit na Great Overarching Golden Celestials mula sa Miles Clan, sigurado akong lilipulin mo ang Miles Clan at kukunin ang kanilang mga ari-arian. Pagkatapos mong gawin yan, huwag mong sabihin sa akin na hindi pa rin kayang magbayad ng 1,000,000 Supreme Celestial Stones ang Stone Clan. Walang pakialam na sagot ni Alvin. Tagapag-ampon, may isang bagay na hindi mo alam, huminga ng malalim ang matandang ninuno ng angkan ng Stone upang mag-ipon ng lakas ng loob at sinabing, para sa mga angkan tulad ng mga angkan ng Stone at Miles, kahit kalahati ng kayamanan ng mga angkan ay nasa kamay ng kani-kanilang mga Great Overarching Golden Celestial na nasa langit. Ako. Ipinapalagay ko na ang spatial rings ng dalawang Great Overarching Golden Celestial na nasa langit mula sa angkan ng Miles ay nasa iyo, tama ba? Kung gayon, nangangahulugan ito na kahit kalahati ng kayamanan ng angkan ng Miles ay nasa iyong mga kamay, tagapagbigay. Nang marinig ang mga salita ng matandang ninuno mula sa angkan ng Stone, ikinumpas ni Alvin ang kanyang kamay ng medyo naiinip at sinabing, 800,000 kataas-taasang Celestial Stones. Pagkatapos ng 3 araw, inaasahan kong mabibigyan ako ng 800,000 kataas-taasang Celestial Stones. Kung hindi, ang mga nasa langit na Great Overarching Golden Celestial sa angkan ng Stone ay maaaring sumunod sa mga yapak ng mga nasa langit na Great Overarching Golden Celestials ng angkan ng Miles. Hindi na hinintay ni Alvin ang sagot ng angkan ng Nedge matapos siyang magsalita. Nawala ang naiinip na ekspresyon sa kanyang mukha nang humarap siya kay Tanya at nakangiting sinabi, Tanya, Terra na. Sige, masayang sagot ni Tanya bago sumunod kay Alvin. Unti-unting nawala ang mga figure ni na Alvin at Tanya sa paningin ng mga miyembro ng angkan ng Stone. Walang nangahas na magsalita habang pinapanood ang dalawa na umalis. Tutal, alam nilang malaki na ang naging konsesyon ng binata na kasuot ng lila sa pamamagitan ng paghingi ng 800,000 Supreme Celestial Stones sa halip na 1,000,000 Supreme Celestial Stones. Nang tuluyang mawala ang mga figure ng dalawa, bumulong ang dating leader ng angkan ng Stone, sila. Sino ba sila? Sino ang nakakaalam, sagot ni Stone sa tanong ng kanyang ama habang umiiling, malamang mga tagalabas sila. Malamang na ito ang unang beses nila sa Milestone City. Ngumisi ang matandang ninuno mula sa angkan ng Stone at sinabing, mula sa sandaling ito, hindi na ito lungsod ng Milestone, ito ay lungsod ng Stone. Lungsod ng Stone. Nang marinig ang mga salitang ito, nagsimulang lumiwanag ang mga mata ng mga miyembro ng angkan ng Stone. Sa kabila ng kanyang pananibik, nag-aalalang nagtanong si Yannick, matandang ninuno, makakabuo ba tayo ng 800,000 kataas-taasang Celestial Stone sa loob ng 3 araw? Ang kanyang mga salita ay parang isang malamig na balde ng tubig na ibinubuhos sa mga miyembro ng angkan ng Stone. Hindi mahalaga kung maisip natin o hindi, dapat nating maisip. Hindi mo ba nakita ang ugali niya kanina? Mahinang sabi ng matandang ninuno mula sa angkan ng Stone. Pagkatapos, humarap siya sa dating pinuno ng angkan ng Stone at nagutos, Jericho Stone, pagkatapos nating lipulin ang angkan ng Miles, maglakbay ka sa mga kalapit na lungsod at humiram ng pinakamaraming Supreme Celestial Stones hanggat maaari mula sa mga angkan at sekta na may magandang relasyon sa ating angkan. Opo, matandang ninuno. Magalang na tinanggap ng dating pinuno ng angkan ng Stone ang gawaing ibinigay sa kanya. Bagamat isa rin siyang nasa ranggong langit na Great Overarching Golden Celestial, ang lakas ng matandang ninuno ay higit na nakahihigit sa kanyang lakas. Bukod dito, ang seniority ng matandang ninuno ay mas mataas kaysa sa kanya. Dahil dito, hindi siya nang ahas na kumilos ng mayabang sa harap ng matandang ninuno. Kasunod nito, sinugod ng mga miyembro ng angkan ng Stone ang angkan ng Miles na parang mga lobo na nagugutom. Ang angkan ng Miles na nawala ng dalawang Great Overarching Golden Celestial na may ranggong langit ay parang isang tupa, hindi kayang tiisin ang atake mula sa angkan ng Stone. Hindi nagtagal at napatay ng angkan ng Stone ang lahat ng Great Overarching Golden Celestial sa angkan ng Miles. Natural lamang, walang nasugatan ang angkan ng Stone. Sa loob lamang ng isang araw, ang angkan ng Miles, na dating karibal ng angkan ng Stone, ay nalipol. Nang kumalat ang balita tungkol dito, niyanig nito ang Milestone City. Kinabukasan, hindi nag-aksaya ng oras ang angkan ng Stone at inanunsyo na ang lungsod ng Milestone ay tatawaging lungsod ng Stone. Natural lang, walang nang ahas na tumutol dito. Sa isang pribadong silid ng isang restoran. Nakinig si Alvin sa mga usapan na nagmumula sa pangunahing bulwagan ng restoran.
Bamulong siya sa sarili, ang bilis talaga nilang kumilos. Sana ay magawa nila ang 800,000 Supreme Celestial Stone sa tamang oras. Samantala, si Tanya, na naghubad na ng kanyang belo, ay umupo sa tapat ni Alvin, nilalamon ang mga pinggan sa mesa nang walang pakialam sa kanyang imahe. Kahit na noon, maganda pa rin siya at walang kapintasan sa lahat ng anggulo. Kahit si Alvin, na ang puso ay karaniwang tahimik na parang lawa, ay hindi maiwasang sumulyap kay Tanya paminsan-minsan. Pagkatapos ng halos kalahating oras, pinunasan ni Tanya ang mga mantsa ng langis sa kanyang bibig, mukhang medyo nasiyahan. Nakangiti niyang sinabi, "Kuya Alvin, busog na ako. Ang sarap talaga ng pagkain sa labas. Sa hinaharap, kailangan mo akong samahan na kumain ng masasarap na pagkain araw-araw, okay?" Tumango si Alvin nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Walang problema, basta't masaya si Tanya. Tila hindi siya nababagabag sa pagbabago ng paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Tanya. Pagkatapos umalis sa angkan ng Miles kahapon, pareho silang naglibot sa mga kalye ng lungsod ng Milestone, at bumili siya ng ilang mga bagay para sa kanya. Habang sila ay namamasyal, nakasalubong nila ang ilang magkasintahan na masinsinan na nag-uusap. Matapos marinig ang paraan ng pag-uusap ng mga magkasintahan, hindi inaasahang binago ni Tanya ang paraan ng pagtawag niya kay Alvin. Hindi na niya ito tinawag na Alvin. Sa halip, sinimulan niya itong tawaging Kuya Alvin. Natural lang na hindi masyadong pinag-isipan ito ni Alvin. Tutal, alam naman niyang inosente si Tanya at hindi marunong sa mga gawin ng mundo. Para siyang isang blankong papel. Pagkaraan ng maikling sandali, nakangiting nagtanong si Alvin, "Ngayong nakakain na tayo, mamasyal na lang tayo ulit?" "Oo. Maraming bagay akong gusto na hindi ko nabili kahapon." Tumango si Tanya na parang sisiw na tumutukan ng mga butil sa lupa. Mabagal na naglakad-lakad ang dalawa sa paligid ng Milestone City, o Stone City gaya ng tawag dito ngayon, sa natitirang 2 araw. Pagkalipas ng 2 araw, lumitaw ang dalawa sa ari-arian ng angkan ng Stone. Pagbati, tagapagbigay. Pagbati, tagapagbigay. Lahat ng matataas na miyembro ng angkan ng Stone ay nakatayo sa pasukan at magalang na binati ang dalawa ng sabay-sabay pagdating nila. Tiningnan ni Alvin ang matandang ninuno ng angkan ng Stone at prangkang nagtanong, "Inihanda niyo ba ang mga hiniling ko?" Hindi na siya nag-abalang magtanong sa iba, madaling malaman na ang matandang ninuno ng angkan ng Stone ang may pinakamataas na awtoridad sa angkan. "Opo, tagapagtaguyod," magalang na sagot ng matandang ninuno ng angkan ng Stone. Lumitaw ang isang special ring sa kanyang kamay. 2,716. Matapos kunin ang special ring mula sa matandang ninuno ng angkan ng Stone, bahagyang tumango si Alvin bago itatag ang pagmamay-ari niya sa singsing. Mayroong eksaktong 800,000 Supreme Celestial Stones at isang Memory Celestial Talisman. Nasa mapa ng Memory Celestial Talisman ang mapa. Lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Sa isang iglap lang, na-activate niya ang Memory Celestial Talisman sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang Celestial Origin Energy sa talisman. Binuo ng impormasyon ang kanyang isipan, at isang mapa ang lumitaw sa kanyang isipan. Sakop ng mapang ito ang buong Cloudy Rock Celestial Kingdom, ang mga nakapalibot na Celestial Kingdom, at maging ang ilang malalayong kaharian. Ang kasalukuyan kong lokasyon ay dito. Sa Milestone City. Ang Milestone City, ang kabisera ng Cloudy Rock Celestial Kingdom ay sumasaklaw lamang ng 200,000 milya. Ang King City ng mansion ni Hang Chin ay mahigit 1,000,000 milya ang layo mula sa Milestone City. Ang lugar na ito ay ang Nine Specters County at Bloody Spectre City. Tiningnan ni Alvin ang mapa sa kanyang isipan. Hawak ang Memory Celestial Talisman, ang mapa ay nakatatak sa isipan ni Alvin. Dahil dito, naging madali para sa kanya na matukoy ang kanyang lokasyon at maghanap din ng iba pang mga lugar. Kung hindi ako nagkakamali, medyo mahal itong Memory Celestial Talisman na naglalaman ng mapa. Ang bait nila. Naisip ni Alvin habang itinatabi ang Memory Celestial, at itinoon ang kanyang atensyon sa matandang ninuno ng angkan ng Stone. Sa Devata Realms, may mga normal na mapa at mapa rin sa Memory Celestial Talismans. Ang huli ay napakamahal dahil kakaunti lamang ang handang maglaan ng napakaraming lakas at oras para gumuhit ng mapa gamit ang isang Memory Celestial Talisman. Kung ang isang tao ay may napakaraming oras at lakas, bakit hindi na lang ito ilaan sa cultivation?
Ang paggastos nito sa pagguhit ng mga mapa ay nag-aalok ng mas kaunting benepisyo kumpara sa iba. Natural, hindi ibig sabihin nito na walang sino man ang kayang gawin ito. Kung hindi, ang Memory Celestial Talisman na may mapa na hawak ni Alvin ay hindi sana umiral. Kadalasan, tanging ang mga may limitadong talento at natigil sa isang bottleneck na walang ibang prospect ang guguhit ng mga mapa gamit ang Memory Celestial Talismans para madaling kumita ng pera. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nakahinga ng maluwag ang matandang ninuno mula sa angkan ng stone. Basta't nasiyahan ang tagapagtaguyod. 3 araw na ang nakalilipas, nang patayin ni Alvin ang 2 Great Overarching Golden Celestials na may ranggong langit mula sa angkan ng Miles, ang matandang ninuno mula sa angkan ng Stone ay takot kay Alvin. Mas lalo pa siyang natatakot kay Tanya na nakatayo sa tabi ni Alvin. Dahil sa mga kadahilanang ito, hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos sa harap ni Alvin. Ang tanging maipakita niya ay respeto kay Alvin. Tanya, nakuha na natin ang mga bagay na hiniling natin. Umalis na tayo sa lungsod, sabi ni Alvin habang itinatabi ang spatial ring. Isang bahagyang ngiti ang makikita sa kanyang mukha habang nakatingin kay Tanya na muling nakasuot ng belo. Aalis ka ba sa lungsod na ito? Nang marinig ang mga salita ni Alvin, hinailan ni Tanya ang kanyang manggas na may kaawa-awang ekspresyon sa mukha. Kuya Alvin, hindi pa ako nakapaglaro ng sapat. Bakit hindi na lang tayo magtagal pa at umalis kapag tapos na akong maglaro? Nang makita ang kilos ni Tanya, natakot ang mga miyembro ng angkan ng Stone. Ito ba ang parehong overarching Heavenly Supreme Celestial na madaling gumapo sa kanila at kayang patayin sila sa isang kumpas lang ng kanyang kamay? Bakit mukha siyang batang wala pa sa hustong gulang sa sandaling ito? Tanya, ayaw mo bang umalis? Sige, kung ganoon. Pero, huwag mong sabihing hindi ko sinabi sa iyo na mas masaya ang susunod nating pupuntahan, nakangiting sabi ni Alvin. Mas masaya pa ba ito kaysa sa lugar na ito? Agad na nagliwanag ang mga mata ni Tanya. Mabilis niyang ikinumpas ang kanyang kamay habang isang malamig at nakakatakot na celestial origin energy ang lumabas mula sa kanya. Inihanda ng mga miyembro ng angkan ng Stone ang kanilang mga sarili na parang may nahaharap na malaking panganib. Gayunpaman, sa kanilang pagkagulat, nawala si Tanya kasama si Alvin sa isang kisap-mata lamang. Kuya Alvin, kung gayon, bilasan natin ang lugar na iyon. Ang mga salitang ito ang tanging indikasyon na naroon ang dalawa ilang sandali lang ang nakalipas. Nagtinginan ng mga miyembro ng angkan ng Stone sa isa't isa na may pagtataka. Isa ba talaga siyang overarching Heavenly Supreme Celestial? Kahit anong tingnan, para siyang isang batang babae na gustong magsaya. Sa huli, binasag ni Yannick, ang pinuno ng angkan ng Stone, ang katahimikan at nagtanong, matandang ninuno, gaano sa tingin mo kalakas ang binata na nakasuot ng lila? Isa rin ba siyang overarching Heavenly Supreme Celestial? Hindi ko alam kung isa siyang overarching Heavenly Supreme Celestial, pero dahil kaya niyang patayin ang 2 Great Overarching Golden Celestial na nasa ranggo ng langit mula sa Miles Clan, isa na siyang Peak Great Overarching Golden Celestial, sabi ng matandang ninuno ng Stone Clan. Parang may naalala lang siya, nanliit ang kanyang mga mata habang sinasabi, higit sa lahat, noong sinuri ko sila gamit ang aking divine consciousness 3 araw na ang nakakaraan, natuklasan kong pareho silang wala pang 100 taong gulang. Mas bata sa 100 taong gulang. Nang matapos magsalita ang matandang ninuno mula sa angkan ng Stone, katahimikan ang bumalot sa paligid. Ay! Paano nangyari iyon? Mayroon bang isang taong, kahit papaano, ay isang Peak Great Overarching Golden Celestial at isang Overarching Heavenly Supreme Celestial na wala pang 100 taong gulang? Natural lamang na magduda ang mga miyembro ng angkan ng Stone. Sa sandaling ito, ang ama ni Yannick, ang dating pinuno ng angkan ng Stone Clan at ang isa pang nasa ranggong Great Overarching Golden Celestial sa angkan, ay bumantong hininga at sinabing, noong una, nagduda rin ako. Gayunpaman, pagkatapos ko silang makitang muli ngayon, sigurado akong wala pa silang 100 taong gulang. Agad na napawi ng kanyang mga salita ang mga pagdududa ng lahat. Kung ang kanilang matandang ninuno lamang ang nagsalita, may posibilidad na magkamali siya. Gayunpaman, sa kumpirmasyon ng 2 Great Overarching Golden Celestials na nasa ranggo ng langit, wala nang natitirang lugar para sa mga pagdududa. Mga langit.
Isang tugatog na dakilang pangibabaw na gininto ang celestial at isang pangibabaw na langit na kataas-taasang celestial na wala pang 100 taong gulang. Sino ba sila? Siguro galing sila sa isang pambihirang lugar. Lalo na't ang isang overarching heavenly supreme celestial na wala pang 100 taong gulang, walang peak great overarching golden celestials na wala pang 100 taong gulang kahit sa mga matataas na ranggong celestial kingdoms na iyon. Siguro galing sila sa isang makapangyarihang sekta o mga angkan na mas malakas kaysa sa mga matataas na ranggong kaharian ng mga celestial. Marahil, nilisan nila ang kanilang tahanan upang magsaya sa labas ng mundo. Bahagi rin ng kapalaran ng angkan ng mga stone ang makilala sila. Hindi mailalarawan ng mga salita kung paano nagawang baligtarin ng dalawang ito na wala pang 100 taong gulang ang pamana na nakaugat sa loob ng libu-libong taon. Sa huli, napagpasyahan ng mga miyembro ng angkan ng Stone na sina Alvin at Tanya ay nagmula sa isang makapangyarihang sekta o angkan na mas malakas kaysa sa mga matataas na ranggong kaharian ng mga celestial. Lalo na ang angkan ng mga Stone, kahit ang pinakamalakas na puwersa sa kaharian ng mga celestial na Cloudy Rock, ang pamilyang imperial, ay hindi maihahambing sa dalawa. Nasa magkaibang liga sila. Gayunpaman, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nila pinatay ang mga nasa langit na Great Overarching Golden Celestials mula sa Miles Clan at tinulungan ang Stone Clan. Sabi ng matandang ninuno. Natuon ang atensyon ng lahat sa matandang ninuno ng angkan ng Stone habang patuloy niyang sinasabi, isipin mo ito. Pareho nilang pinatay muna ang isang miyembro ng angkan ng Stone bago sumunod sa mga miyembro ng angkan ng Miles pabalik sa kanilang lupain. Kapag natuklasan ng angkan ng Miles ang kanilang lakas, tiyak na ituturing nila silang mga marangal na panauhin. Noong panahong iyon, kapag kumakatok kami sa pinto ng angkan ng Miles upang maghayganti, lohikal na dapat ay namatay na kami. Sa makatuwirang pagsasalita, ang angkan ng Miles ang tanging angkan na mamumuno sa Milestone City noon. Gayunpaman, ang problema, napatay na nila ang dalawang Great Overarching Golden Celestial na may ranggong langit bago pa kami makarating sa angkan ng Miles. Ganun ba kabulag ang mga tao mula sa angkan ng Miles para malaman nila ang pagitan ng kapalaran at kapahamakan? Hindi kasing simple ng inaakala ang bagay na ito. Hindi naman hanggal ang mga tao mula sa angkan ng Miles. Pakiramdam niya ay may mali sa sitwasyon. Buong buhay niya nang nakipag-ugnayan siya sa angkan ng Miles at lubos niyang naunawaan ang dalawang Great Overarching Golden Celestial na may ranggong langit mula sa angkan ng Miles. Wala siyang duda na hindi sila kailanman kikilos ng may kahangalan o kapabayaan. Tunay nga. Medyo mahirap talagang intindihin ang bagay na ito. Matapos makinig sa kanyang mga salita, naramdaman din ng mga miyembro ng angkan ng Stone na medyo kakaiba ang bagay na ito. Hindi nila kailanman mahulaan na ang dalawang haligi ng angkan ng Miles ay pinatay dahil nakakita sila ng isang bagay na hindi nila dapat nakita. Kung hindi, ang lungsod ng Milestone ay hindi lamang magiging pag-aari ng angkan ng Stone. Sa labas ng lungsod ng Stone, dating kilala bilang lungsod ng Milestone. Tara na, Kuya Alvin. Pumunta na tayo sa susunod na lugar. Saan iyon? Malayo ba? Pagkabuhat ni Tanya kay Alvin palabas ng lungsod, tinanggal niya agad ang kanyang mga belo. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng kasabikan at pagmamadali, na para bang hindi na siya makapaghintay na tumubo ang isang pares ng pakpak upang lumipad patungo sa masayang lugar na binanggit ni Alvin. Nakangiting sabi ni Alvin, Tanya, ang susunod nating destinasyon ay ang Soaring Dragon Celestial Kingdom. Para maging eksakto, pupunta tayo sa kabisera ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Ang Soaring Dragon Celestial Kingdom ang pinakamalapit na mataas na ranggong Celestial Kingdom sa Cloudy Rock Celestial Kingdom. Pinili ito ni Alvin bilang susunod niyang destinasyon dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Iisa lamang ang mataas na ranggong kaharian ng mga Celestial malapit sa kaharian ng mga Celestial na may Cloudy Rock sa loob ng 300,000 milya. Kung tungkol naman sa mga kaharian ng mga Celestial na mababa ang ranggo at panggitnang ranggo, natural lang na hindi siya interesado na bisitahin ang mga ito. 2,717. Pagkatapos lisanin ni Alvin ang Stone City, na dating kilala bilang Milestone City, nagtungo siya sa Soaring Dragon Celestial Kingdom.
Samantala, si Linden, na nakatakas mula kina Alvin at Tanya dala ang isang drifting light shadow talisman, ay sa wakas ay nakita na ang kanyang tagapagligtas matapos magtago sa isang kuweba ng ilang panahon. Ama, ikaw, bakit ka personal na pumunta rito? Hindi inaasahan ni Linden na ang kanyang ama, ang pinuno ng angkan ng Niger, ay darating sa halip na magpadala ng mga tauhan. Si Zacarias Niger, ang ama ni Linden, ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang pangangatawan at karaniwang hitsura. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may bahid ng talas at talino. Sa sandaling ito, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang malungkot. Lear, anong nangyari? Hindi ba't nagpadala ako ng 2 elder kasama mo? Bagamat nagpadala si Linden ng isang communication celestial talisman upang hilingin kay Zacarias na magpadala ng ilang tauhan upang samahan siya pauwi dahil naharap siya sa panganib, hindi pa rin alam ni Zacarias ang mga detalye ng nangyari. Ama, patay na ang 2 matanda. Bukod dito, Zacarias Niger ay patay na rin kayo. Ang tanging dahilan kung bakit ako buhay ay dahil sa drifting light at shadow talisman na ibinigay ninyo sa akin. Gumamit ka ba ng drifting light at shadow talisman? Nanlaki ang mga mata ni Zacarias nang marinig niya ang mga salita ng kanyang anak. Nagbago rin ang ekspresyon ng 2 elder na kasama niya. Ang drifting light at shadow talisman ay isang napakamahal na celestial talisman. Para sa angkan ng Niger, ito ay napakahalaga. 2 lamang ang ganitong mga anting-anting sa angkan matapos silang magsikap at gumastos ng maraming pera para makuha ang mga ito. Dahil sa kamahalan ng mga ito, ang isa sa mga anting-anting ay nasa pag-aari ni Zacarias, ang pinuno ng angkan ng Niger, habang ang isa ay ibinigay sa kanyang anak. Natural lang nang marinig nila na ginamit ni Linden ang drifting light at shadow talisman, nakaramdam sila ng bahagyang sakit ng puso. Seryoso ang ekspresyon ni Zacarias habang nagtatanong, ano ang nangyari? Dahil patay na ang 2 elder na ipinadala niya para protektahan ang kanyang anak, at kinailangang gamitin ng kanyang anak ang drifting light at shadow talisman, walang duda na naharap ang kanyang anak sa isang malaking panganib. Hindi nangahas si Linden na magsinungaling sa kanyang ama at tapat na ikinwento ang nangyari. Nang marinig ang mga salita ni Linden, isang galit na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Zacarias. Tila gusto niyang sampelan ang kanyang anak habang sinasabi niya ito sa boses na lalong lumakas, ano? Lahat ng gulo na ito ay dahil sa isang babae. Bukod pa rito, ikaw ang unang nag-udyok sa kabilang panig. Nagsalita si Linden upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ama, ang babaeng iyon ay hindi ordinaryong babae. Hindi lamang siya napakalakas, kundi ang kanyang anyo ay higit na nakahihigit sa lahat ng babaeng nakita ko. Walang-wala ang ibang mga babae kumpara sa kanya. Pagkatapos, isang floating image pearl ang lumitaw sa kamay ni Linden habang patuloy niyang sinasabi, mabuti na lang at gumamit ako ng floating image pearl noong kumilos ang 2 matanda. Bagamat naitala lamang nitong mga sandali bago sila namatay, dapat ay nakikita natin ang babae. Matapos ipadala ni Linden ang kanyang celestial origin energy sa floating image pearl, ipinost ulit nito ang eksenang naitala nito. Ang recording ay nagpapakita ng isang binata na nakasuot ng lila at isang dalagang nakasuot ng puting damit. Pagkalabas pa lang ng recording, hindi napigilan ni Zacarias at ng 2 nakatatanda sa likuran niya na tumingin sa babaeng nakaputi. Bukod dito, nahirapan silang ilayo ang tingin sa kanya. Ang dalagang ito na nakasuot ng puting damit ay napakaganda. May eleganteng arko ng kilay, malinaw na mga mata na parang tubig, matangkad, at kaaya-aya. Ang kanyang mukha ay tila hinudyas mismo ng mga Diyos. Perpekto ito. Nakasuot ng manipis na puting damit, naglalabas siya ng malamig at mahirap lapitan na aura. Ang kanyang tindig ay nagpamukha sa kanya na parang isang diwata sa langit na bumaba sa mundo ng mga mortal. Hindi man si Zacarias o ang 2 nakatatanda sa likuran niya, hindi nila inaasahan na pagkatapos mabuhay ng ganito katagal, ang kanilang mga puso na naging tahimik na parang lawa ay gagalaw pagkatapos makakita ng isang babae. Namangha sila sa hitsura nito. Kung nakilala ko siya noong bata pa ako, hindi ako makakapigil. Nang makabawi ang 2 matanda sa kanilang katinoan, sabay silang bumantong hininga. Huminga ng malalim si Zacarias. Nag-aalalang sinabi ng isa sa mga matatanda, sino ang lalaki at babae.
Mabangis na sinabi ni Zacarias, kahit sino pa sila, hindi natin maaaring palampasin ang bagay na ito dahil pinatay nila ang mga miyembro ng angkan ng Niger. Humarap siya sa kanyang anak at sinabing, pagbalik natin, hanapin ang ika-6 na prinsipe at ipakita sa kanya ang recording na floating image pearl. Sigurado akong makukuha ng babaeng nakaputi ang kanyang atensyon. Tiyak na gagamitin niya ang lahat ng kanyang paraan para makuha siya. May bahid ng katusuhan ang sumilay sa kanyang mga mata nang magsalita siya. Plano ni Zacarias na gamitin ang ika-6 na prinsipe. Kumbinsido siya na dahil sa katangian ng ika-6 na prinsipe, tiyak na gagawin ng ika-6 na prinsipe ang lahat para makuha ang dalagang nakaputi kapag nakita niya ito. Tunay nga, nangyari ang lahat gaya ng hinulan ni Zacarias. Nang bumalik si Linden sa kabisera ng Cloudy Rock Celestial Kingdom at ipinakita ang recording ng floating image pearl sa ika-6 na prinsipe, lumiwanag ang mga mata ng huli at bumilis ang kanyang paghinga. Tumayo pa siya mula sa kanyang upuan at lumipad papunta kay Lindan. Hinawakan ng ika-6 na prinsipe ang kwelyo ni Linden at itinaas ito, habang nagtatanong ng may pag-aalala, Lindan, ang babaeng ito, sino siya? Ang ika-6 na prinsipe ay nakasuot ng mahabang gininto ang damit. Mukha siyang mahina at medyo malungkot ang mukha. Gayunpaman, batay sa kanyang bilis kanina, halatang hindi siya kasing hina ng kanyang hitsura. Lindan, kinakausap ka ng ika-6 na prinsipe. Lindan, ano ang pinaglalaban mo? Sagutin mo ang ika-6 na prinsipe. Nang makita si Linden na natigilan at hindi makapagsalita sa agresyon ng ika-6 na prinsipe, isang grupo ng mga binata na nakasuot ng mararangyang damit na nakatayo sa tabi ng ika-6 na prinsipe ang nagsimulang magsalita ng sunod-sunod, na pinagsabihan si Lindan. Ang mga binata na ito ay pawang mga disipulo ng pinakamalakas na sekta at angkan ng kabisera. Ang mga puwersa sa likod ng mga binata na ito ay hindi mas mahina kaysa sa angkan ng Niger. Sabi ni Linden nang may mapait na ngiti sa kanyang mukha, ika-6 na prinsipe, wala rin akong ideya kung sino siya. Hindi ko sinasadyang nakita ko siya noong wala ako. Isang binata na hindi nakakasundo ni Linden ang nagsabi ng may pang-uuyam, "Nanggoing Linden, hindi mo siya ibinalik at itinago mula sa ika-6 na prinsipe, hindi ba?" Nakita ni Linden ang malamig na pagkislap ng mga mata ng ika-6 na prinsipe pagkasabi ng binata. Dali-dali niyang sinabi, ika-6 na prinsipe, kung ibinalik ko siya, agad ko sana siyang inialok sa iyo. Sa katunayan, nang makita ko siya, ang una kong naisip ay ibalik siya sa iyo. Sayang, hindi lang ako nabigong ibalik siya, nawalan din ako ng 2 elder at 2 disipulo mula sa angkan at kinailangan ko pang gumamit ng drifting light at shadow talisman para makatakas. Nang marinig ang mga salita ni Linden, niluwagan ng ika-6 na prinsipe ang pagkakahawak niya sa kwelyo ni Lindan. Sa palagay ko ay wala kang lakas ng loob na magsinungaling sa akin. Pagkatapos, isang drifting light at shadow talisman ang lumitaw sa kanyang kamay bago niya ito basta-basta inihagi sa sahig sa tabi ni Lindan. Walang pakialam niyang sinabi, tanggapin mo ang drifting light at shadow talisman na ito bilang gantimpala mula sa akin. Kung mahahanap ko siya sa hinaharap, malaking gantimpala ang matatanggap mo. Yumuko si Linden upang kunin ang anting-anting at magalang na sinabi, maraming salamat, ika-6 na prinsipe. Maraming salamat. Nang araw ding iyon, inutusan ng ika-6 na prinsipe ang mga eksperto sa ilalim niya na subaybayan ang babaeng nakaputi ang damit at ipinaiguhit pa ang mga larawan nito sa mga dalubhasang pintor. Dahil dito, hindi nagtagal at nalaman ng lahat sa Cloudy Rock Celestial Kingdom ang tungkol sa paghahanap ng ika-6 na prinsipe sa isang walang kapantay na kagandahan. Alam din nila na ang babae ay hindi mahina. Mas malakas pa siya kaysa sa 2 elder mula sa angkan ng Niger na mga yellow rank overarching golden celestials. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang mga tao sa paghahanap sa babae. Tutal, kung mahahanap nila siya o kahit ilang clone na maghahatid sa kinaroroonan niya, bibigyan sila ng malaking gantimpala ng ika-6 na prinsipe. Kung medyo nahuli sana si Alvin sa Cloudy Rock Celestial Kingdom, matutuklasan niya sana na napakaraming larawan ni Tanya ang kumakalat sa Cloudy Rock Celestial Kingdom. Sa sandaling ito, nakapasok na si Alvin sa teritoryo ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Nasa labas siya ng kabisera ng kaharian, at hindi nagtagal ay nakarating na siya sa kabisera.
Bagamat ang mga gusali ng kabisera ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ay halos kapareho ng mga gusali sa ibang mga lungsod, mayroong maringal na kapaligiran sa paligid ng mga ito na nagpamangha kay Alvin. Kuya Alvin, ito, ang laki ng lugar na ito. Bahid ng pagkamangha ang makikita sa malinaw na mga mata ni Tanya. Nang makabawi siya mula sa pagkabigla, agad na lumitaw ang ekspresyon ng pananibik sa kanyang mukha. Parang bata, pumalakpak siya ng may tuwa habang sinasabing, siguro maraming masaya at kawili-wiling bagay sa ganito kalaking lungsod. 2,718. Ang kadakilaan ng kabisera ng mataas na ranggong Celestial Kingdom, ang Soaring Dragon Celestial Kingdom, ay higit pa sa inaasahan ni Alvin. Natuklasan ni Alvin na ang kabisera ay may sariling mga patakaran. Bukod sa mga bantay ng imperyo, lahat ay ipinagbabawal na lumipad sa kabisera. Ito ay itinuturing na isang hamon sa pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Dahil sa patakarang ito, siya at si Tanya ay maaari lamang makapasok sa isa sa mga pasukan ng lungsod. Sa sandaling ito, bukod sa belo na nakatikip sa kanyang mukha, nakasuot din ng sombrero si Tanya. Dahil dito, tanging ang kanyang malinaw na mga mata at isang maliit na bahagi ng kanyang noo ang makikita. Natuto na si Alvin sa Milestone City at hiniling niya rito na magsuot din ng sombrero. Tutal, natuklasan niya na si Tanya ay parang bulaklak pa rin na umaakit sa lahat ng bubuyog kahit na nakasuot ito ng belo para itago ang kanyang mukha. Simula nang magsuot siya ng sombrero, hindi na niya naaakit ang atensyon ng lahat tulad ng dati. Sa kabaligtaran, ang gwapong anyo ni Alvin ay nakaakit ng atensyon ng mga babae sa paligid. May ilang lalaki pang ang naiinggit kay Alvin nang makita nila kung gaano ito kagwapo. Walang kakulangan ng mga gwapong lalaki sa mundong ito. Gayunpaman, ang mga gwapong lalaki na may pambihirang tindig tulad ni Alvin ay napakabihira. Dahil sa kanyang tindig, maraming tao ang likas na nag-isip na si Alvin ay may pambihirang pinagmulan nang makita nila siya. Nang makita ni Tanya ang napakaraming babaeng nakatingin kay Alvin, medyo nalungkot siya sa hindi niya malamang dahilan. Dahil dito, sinabi niya, kapatid na Alvin, pwede ko bang tanggalin ang sombrero? Tingnan mo, napakaraming tao sa kalye, pero wala ni isa sa kanila ang nakasuot ng sombrero. Hindi niya intensyon na makaakit ng atensyon. Gayunpaman, naramdaman niya na kung tatanggalin niya ang kanyang sombrero, ang tingin ng mga babae ay mapunta sa kanya sa halip na kay Alvin. Bagamat hindi matalino si Tanya sa damdamin ng isang lalaki at isang babae, matapos ang lahat ng panahong ito ng paglalakbay kasama si Alvin, nakabuo siya ng isang uri ng pagdepende kay Alvin. Hindi niya gusto ang ideya na kailangan niyang ibahagi si Alvin sa ibang mga babae. Hindi niya ito nagustuhan kahit na nakatingin lamang sa kanya ang mga babae. Mahigpit na sinabi ni Alvin, Tanya, huwag kang magulo. Kung hindi ka makikinig sa akin, hindi kita sasamahan para hanapin ang iyong ina. Isang biro. Nakita at naranasan na niya ang epekto ng kagandahan ni Tanya. Kahit may belo, nakakaakit pa rin ito ng mga bubuyog. Para maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, mas mabuti pang isuot niya ang sombrero. Paano niya hahayaang haborin nito ang sombrero kahit alam niyang makakaakit lang ito ng gulo? Medyo naguguluhan din siya. Hanggang ngayon, ayos lang naman sa kanya ang suot nitong sombrero. Bakit bigla na lang niyang gustong tanggalin ang sombrero? Hindi niya inaasahan na dahil iyon sa ayaw nitong tingnan siya ng ibang babae. Sa totoo lang, nagseselos siya. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nakaramdam ng pagkadismaya si Tanya. Kumislap ang kanyang mga mata sa luha habang sumisimangot. Binubuli mo ako. Dahil malapit lang, si Alvin, na unang nakakita sa mga mata niyang kumikislap sa luha, ay nakaramdam ng bahagyang sakit ng ulo. Walang magawa niyang sinubukang aliwin ito. Tanya, hinihiling ko lang sa iyo na isuot mo ang iyong sombrero para maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. Maaaring masugpo mo ang lahat sa Milestone City gamit ang iyong lakas, ngunit iba rito. Ito ang kabisera ng isang mataas na ranggong kaharian sa langit. Maraming tao rito na mas malakas kaysa sa iyo. Mas mabuting manatiling tahimik. Maya-maya, maghahanap tayo ng matutuluyan. Sa oras na iyon, maaari mo nang tanggalin ang iyong belo at sombrero, okay? Kung gayon.
Kapatid na Alvin, dapat mo akong samahan na bumili ng mga kawili-wiling bagay at kumain ng masasarap na pagkain, sabi ni Tanya nang may kumikinang na mga mata. Sige, sige. Sasamahan kita, sagot ni Alvin na parang nangaakit ng bata. Nang hindi na tumulo ang luha sa mga mata ni Tanya, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Alvin. Para siyang bata, at sa totoo lang ay nakakapagod na makasama siya. Gayunpaman, ano pa bang pagpipilian ang mayroon siya? Iwanan siya. Kung gaano siya kainosente, kung wala siya sa tabi niya, hindi magtatagal ay mabihag siya ng mga lalaking mas malakas kaysa sa kanya. Sa puntong iyon, marahil, ang kamatayan ang mas mainam na opsyon para sa kanya. Bukod dito, inilabas siya nito mula sa pagkawasak, at tinulungan siya nito na maalis ang illusory realm. Medyo naramdaman niyang may pananagutan siya rito. Bagamat bilang isang lalaki, mayroon din siyang pagnanais na angkinan ito, ang kanyang katwiran ay mas malakas kaysa sa isang likas na ugali tulad ng pagnanasa. Bukod doon, pagkatapos makipag-ugnayan sa kanya, nakita lamang niya ito bilang isang bata. Umaasa ako na mahahanap natin ang kanyang ina sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, sa wakas ay magiging malaya na ako. Habang inaakay ni Alvin si Tanya sa malalawak na kalye ng kabisera ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, sinabi niya, Tanya, maghahanap muna tayo ng restoran para makakain ng masasarap na pagkain. Naghanap siya ng masiglang restoran na may mga pribadong silid. Tutal, hindi niya maaaring hayaang kumain si Tanya sa pangunahing bulwagan. Kailangan niyang tanggalin ang kanyang belo at sombrero para makakain. Gaano karaming problema ang aidudulot niya kung makita siya ng mga tao sa restoran. Ang maluluwag na kalsada ng kabisera ay puno ng walang katapusang daloy ng mga karwahe at kariton. Ang mga naglalakad ay naglalakad sa mga gilid habang ang mga kariton at karwahe ay dumadaan sa gitna ng mga kalye. Maraming kakaibang celestial beast ang makikita rin. Ginagamit sila bilang mga sakay. Ang mga celestial beast na ito, natural lang, ay kulang sa katalinuhan. Sila ay katulad ng mga kabayong puti niebe na humihila sa karwahe ni Haring Chin pabalik sa Cloudy Rock Celestial Kingdom. Bagamat ang kanilang mga cultivation base ay maihahambing sa Violet Sun Golden Celestials, kung walang anumang katalinuhan, maaari lamang silang tumanggap ng pang-aalipan. Ito. Sa wakas ay napili ni Alvin ang isang medyo masiglang restoran na may mga pribadong silid sa timog ng kabisera. Siya at si Tanya ay pumasok sa kabisera gamit ang pasukan sa timog. Sa kabila ng paggala-gala ng kalahating araw, naroon pa rin sila sa katimugang bahagi ng kabisera. May isip mo kung gaano kalaki ang kabisera. Matapos makaupo sa pribadong silid, naghintay si Alvin hanggang sa maihain ang lahat ng pagkain bago niya inutusan ang waiter na umalis. Nang maisara ang pinto ng silid, sa wakas ay pinayagan niya si Tanya na tanggalin ang kanyang belo at sombrero. Hindi nag-aksaya ng oras si Tanya at nagsimulang kumain na parang ilang araw siyang nagutom, lubos na kulang sa kagandahang asal ng isang marangal at mabuting ginang. Masarap ito. Masarap din ito. Masarap din ito. Nilunok niya ang mga tahe na parang gutom na gutom. Dahil sa mantika sa bibig, sinabi niya kay Alvin, mas masarap ang mga putahe rito kaysa sa mga natikman natin dati. Siyempre naman. Ito ang kabisera ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, nakangiting sabi ni Alvin. Habang papunta sila sa Soaring Dragon Celestial Kingdom, tuwing darating sila sa isang lungsod, dinadala niya si Tanya sa isang restoran para kumain. Kaya naman, nasanay na siya sa paraan ng pagkain ni Tanya. Habang kumakain si Tanya, nakinig siya sa mga usapan sa main hall. Pagpasok nila sa restaurant, pinili niya ang pribadong silid na pinakamalapit sa main hall para dito. Masasabing maganda ang soundproofing ng restaurant. Kung hindi sinasadyang makinig si Alvin, ang maririnig lang niya ay mga malabong ingay sa paligid. Sa simula, walang anumang interesante sa mga pag-uusap sa pangunahing bulwagan. Gayunpaman, nang matapos ni Tanya ang kalahati ng mga putahe, sa wakas ay may narinig siyang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa loob ng isang buwan, lahat ng King Mansion sa mga teritoryo ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ay magdadala ng kanilang pinakamahuhusay na batang powerhouse sa Imperial Palace. Iniisip ko kung aling King Mansion ang magbubunga ng pinakamahuhusay na batang talento. Nabalitaan kung may isang Violet Sun Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang sa mansyon ni Haring Hangwei.
Bihira ang mga Violet Sun Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang sa ating kaharian. Isang Violet Sun Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang. Galing. Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang tumaas ang kilay ni Alvin. Mga batang powerhouse na wala pang 100 taong gulang na naman. Bukod pa rito, kailangan pang tipunin ng lahat ng King Mansion sa mga teritoryo ng Soaring Dragon Celestial Kingdoms ang mga batang powerhouse na ito at dalhin sa Imperial Palace sa loob ng 1 buwan. Huwag mong sabihing may kinalaman dito ang martial competition ng 16 na county ng King Chin's Mansion sa Cloudy Rock Celestial Kingdom. Dahil sa ganitong kagandang gantimpala, naisip ko noong una na may bahid sa likod ng kompetisyon. Gayunpaman, tila ito ay isang utos na ipinasa ng Imperial Family ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Bakit abalang-abala ang mga Imperial Family ng parehong kaharian sa pagtitipon ng mga batang powerhouse na wala pang 100 taong gulang? Nalilito siya sa lahat ng mga kaisipang tumatakbo sa kanyang isipan. Bagamat matagal na siyang nanatili sa Cloudy Rock Celestial Kingdom pagkatapos niyang umakyat, hindi niya narinig ang tungkol sa Imperial Family na nagpapasa ng ganitong utos. 2,711. Kadalasan, ang mga taga-maliliit na lungsod na nagnanais na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili ay kailangang umasa sa kanilang mga pagsisikap upang maging prominent. Gayunpaman, kung may lumitaw na isang batang makapangyarihang tao na may likas na talento, natural lamang na ang malalakas na paksayon mula sa malalaking kaharian, o ang pamilyang imperial, ay mag-aagawan para sa mga batang henyong ito na sumali sa kanila. Sa anumang kaso, ang mga naturang henyo ay lilito lamang ng isang beses isang iglap. Ang Soaring Dragon Celestial Kingdom ay isang mataas na ranggong Celestial Kingdom. May utos para sa mga nasa teritoryo nito na maghanap ng mga batang talento na wala pang 100 taong gulang. Maaaring mukhang talento lang ang hinahanap ng kaharian, ngunit para kay Alvin, tila may kakaiba. Kung gusto lang maghanap ng mga talento ang kaharian, wala silang limitasyon sa edad. Tutal, maraming mga taong may mataas na talento na bahagyang higit sa 100 taong gulang. Higit sa lahat, hindi niya inisip na nagkataon lang na ang mansyon ni Haring Chin mula sa Cloudy Rock Celestial Kingdom ay naghahanap din ng mga powerhouse na wala pang 100 taong gulang. Naisip niya sa sarili, possible kayang ang martial competition ng 16 na county sa mansyon ni Haring Chin ay isa lamang selection para sa isang mas malaking kompetisyon. Habang patuloy na nakikinig si Alvin sa usapan, natuklasan niya na isang kompetisyon ang gaganapin sa kabisera ng Soaring Dragon Celestial Kingdom sa loob ng 1 buwan. Ang lahat ng teritoryo sa ilalim ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ay magdadala ng 10 sa kanilang pinakamalakas na batang powerhouse upang makipagkompetensya sa palasyo ng imperyo upang matukoy ang 50 pinakamalakas na batang powerhouse sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Isang pag-uusap ang nakakuha ng atensyon ni Alvin, at nakinig siyang mabuti sa usapan. Hindi lamang ang Soaring Dragon Celestial Kingdom ang pipili ng 50 pinakamalakas nitong batang powerhouse na wala pang 100 taong gulang, kundi ang mga intermediate rank na Celestial Kingdom ay kailangan ding pumili ng 30 sa pinakamalakas nitong batang powerhouse. Bukod pa riyan, kahit ang mga mababang ranggo na Celestial Kingdom ay kailangang pumili ng 20 batang powerhouse para lumahok sa isang kompetisyon. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Bakit nagdaraos ng kompetisyon ang lahat ng kaharian? Kailangan din bang magpadala ng mga batang makapangyarihang kaharian sa gitna at mababang ranggo para lumahok sa isang kompetisyon? Akala ko ba kaharian lang natin yan? Bakit sila pinapayagang magpadala ng mas kaunting bilang ng mga batang makapangyarihang manlalaro? Hindi mo ba narinig? Magkakaroon ng kompetisyon sa pakikipaglaban sa loob ng 1 taon. Ito ay inorganisa ng 3 pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan. Ang mga kalahok ay ang mga batang may kapangyarihan na wala pang 100 taong gulang mula sa mga kahariang kalawakan na nakapalibot sa kaparangan. Sinasabing ang mga natatanging kalahok ay bibigyan ng pagkakataong sumali sa isa sa 3 pangunahing sekta ng kalawakan, sabi ng lalaking unang nagsalita. Pagkatapos niyang magsalita, biglang tumahimik ang buong lugar. Natuklasan ni Alvin na hindi mali ang kanyang haka-haka. Koat Aquatic. Ang 3 pangunahing sekta ng Koat Aquatic. Isang mapa ang lumitaw sa kanyang isipan sa sandaling ito.
Ito ang mapa na nakuha niya mula sa angkan ng stone sa lungsod ng Milestone. Dahil ang mapa ay nasa isang memory celestial talisman, ito ay nakatatak na sa kanyang isipan. Malawak na sakop ng mapa. Sa katimugang bahagi ng mapa ay maraming tigang na bundok. Ang ilan ay matatagpuan sa hilaga ng mga tigang na bundok. Mayroong 373 kahariang celestial sa paligid ng ilang. Mayroong 39 na mataas ang ranggong kahariang celestial, 125 na katamtaman ang ranggong kahariang celestial, at 209 na mababang ranggong kahariang celestial. Malawak ang ilang, at hindi ito kabilang sa anumang kahariang celestial kahit na napapalibutan ito ng maraming kaharian. Ang Martial Dragon Celestial Sect, ang Taiyi Celestial Sect, at ang Thousand Spiders Celestial Sect na minarkahan sa mapa ay tiyak na ang tatlong pangunahing sekretang celestial na nabanggit ng mga taong iyon. Ang Martial Dragon Celestial Sect, ang Taiyi Celestial Sect, at ang Thousand Spiders Celestial Sect ay ang tatlong pangunahing celestial sect ng kaparangan. Nag-organisa sila ng isang kompetisyon sa pakikipaglaban na gaganapin sa loob ng isang taon sa kaparangan. May mga imbitasyon na ibinigay sa lahat ng 373 Celestial Kingdoms kaya kailangang dalhin ng mga kaharian ang kanilang pinakamalakas na batang powerhouse na wala pang 100 taong gulang upang lumahok sa kompetisyon. Ang hindi pagsipot ay malamang na hindi magandang senyales para sa mga kaharian. Tutal, magiging paghamak ito laban sa tatlong pangunahing celestial sects ng kaparangan, at maaari itong magresulta sa pagkawasak ng kanilang mga kaharian. Maraming kaharian ang nawasak sa kasaysayan ng tatlong pangunahing celestial sects ng kaparangan. Natural lamang ito dahil ang tatlong celestial sects ay mas makapangyarihan kaysa sa mga matataas na ranggong celestial kingdoms. Sa Devata Realms, ang isang celestial sect ay mas nakahihigit kaysa sa mga ordinaryong sekta. Ang mga sekta na mas mahina kaysa sa pamilyang imperial ng isang mataas na ranggong celestial kingdom ay hindi kwalipikado na mabigyan ng katayuan bilang isang celestial sect. Ang tatlong pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan ay higit na nakahihigit sa anumang makapangyarihang sekta sa matataas na ranggong kaharian ng kalawakan. Iniisip ko kung ang tatlong sekta ng kalawakan ay mas makapangyarihan kaysa sa mahabaging sekta ng manlalakbay na kalawakan. Isang magandang figure ang lumitaw sa isip ni Alvin sa sandaling ito. Ang dahilan kung bakit kinailangan niyang umalis sa mansyon ni Haring Qin ng ganoon kadali ay dahil sa pag-uutos ng pinuno ng sekta ng mahabaging sekta ng manlalakbay na kalawakan sa kanyang nasasakupan na patayin siya. Isang plano ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan habang iniisip niya ang kanyang sarili, dapat ay makahanap ako ng karagdagang impormasyon tungkol sa mahabaging sekta ng manlalakbay na kalawakan at sa tatlong pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan sa kabisera ng kaharian ng kalawakan ng Soaring Dragon. Samantala, mainit pa ring pinag-uusapan ng mga tao sa pangunahing bulwagan ng restoran ang kompetisyon sa pakikipaglaban na gaganapin sa ilang. Gayunpaman, hindi na interesado si Alvin sa usapan. Inilipat niya ang kanyang atensyon kay Tanya at sinabing, "Tanya, dahan-dahan lang. Maaari tayong umorder pa kung hindi pa sapat." Nilalamon ni Tanya ang pagkain na parang isang gutom na halimaw. Ang mga walang laman na plato, kapag nakasalansan, ay halos kasing taas ng isang 8 taong gulang na bata. Ang mga pinggan sa mesa ay naglalaho sa nakababahalang bilis. "Manam." Walang gana na sabi ni Tanya habang puno ang bibig. Ipinagpatuloy niya ang pagkain at hindi pinansin si Alvin. "Mukhang mahilig ka talaga sa masasarap na pagkain." Umiling si Alvin habang tumatawa. Hindi nagtagal at naubos na ang lahat ng mga putahe sa mesa. Inutusan ni Alvin ang waiter na maghain ng 2 pang putahe. Hindi rin nagtagal at nawala rin ang 2 putahe. Pagkatapos kumain ni Tanya, pinunasan niya ang mantika sa kanyang bibig at hinimas ang kanyang tiyan nang walang pakialam sa kanyang imahe. "Sige, 60% na akong busog. Tama na iyan sa ngayon. Mamaya na tayo mag-usap." 60% busog na. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Alvin. Kung hindi niya alam na si Tanya ay isang celestial beast, iisipin niya na isa itong halimaw na walang katapusang gana kumain. Isinuot nila ang kanilang mga belo at sombrero bago binayaran ang bayarin. Paglabas nila ng restaurant, napansin ni Alvin ang waiter na nakatingin sa kanila na parang mga halimaw sila.
Naisip niyang ipaliwanag sa waiter na si Tanya ang lumamon sa lahat ng pagkain. Sa katunayan, hindi siya masyadong kumain. Habang sila'y naglalakad-lakad, naghahanap ng matutuluyan para sa gabing iyon, isang malakas na ungol ang narinig mula sa kabilang dulo ng kalye. Isang malakas at kakaibang celestial beast na may 9 na ulo ang makikitang humihila ng isang karwahe na walang bubong sa napakabilis-bilis. Ang bilis nito ay maihahambing sa karwahe ni Haring Chin na nakita ni Alvin noon sa mansyon ni Haring Chin. Ang 9 na ulong celestial beast na ito ay may cultivation base na maihahambing sa isang violet sun golden celestial, naisip ni Alvin sa sarili. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng kulay kahel sa karwahe. Bagamat maganda siya, namumutla siya kumpara kay Tanya. Hindi mahirap sabihin na ang babae ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Sa katunayan, batay sa kanyang aura, tila isa siyang tipikal na anak ng isang mayamang lalaking spoiled. Nang tumingin ng ginang at nagtama ang mga mata ni Alvin, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Para siyang isang gutom na lobo na nakatagpo ng kanyang biktima. Gayunpaman, dahil mabilis na gumagalaw ang 9 na ulong celestial beast, mabilis na nalagpasan ng karwahe sina Alvin at Tanya sa isang kisap mata lamang. Napakunot ang noo ni Alvin, na napansin ang tingin ng ginang, nang marinig niya muli ang pongol mula sa 9 na ulong celestial beast. 2,720. Boom! Boom! Pumailan lang ang alikabok sa ere habang ang mga naglalakad ay nagmamadaling umiwas sa karwaheng walang bubong. May ilang pagkakataon na muntik ng matapakan ng 9 na ulong celestial beast ang mga tao dahil sa mas mabagal na reaksyon. Nang tuluyan ng humupa ang alikabok, ang karwaheng walang bubong na hinihila ng 9 na ulong celestial beast ay huminto na sa harap nina Alvin at Tanya, na humaharang sa kanilang daan. Hayagan na sinuri ng dalagang naka-orange sa karwaheng walang bubong si Alvin gamit ang kanyang nagliliyab na mga mata. Wala talaga siyang mayanhing kilos na dapat taglayin ng isang dalaga. Isang matandang babae na nakasuot ng mahahabang abuhing damit ang nakatayo sa likuran ng dalagang nakasuot ng kulay kahel. Walang ekspresyon ang kanyang mukha ngunit may bahid ng mahiwagang ekspresyon. Sa wakas, dahan-daang nagtanong ang dalaga, "Ano ang pangalan mo?" Bagamat malambing ang kanyang boses, mariin itong narinig sa pandinig ni Alvin. Ang kanyang mga matang hugis gasuklay na buwan ay kumikislap ng bahid ng kasamaan habang nakatingin sa kanya. Dahil sa kanyang pagbaliwala sa mga naglalakad na nagmamadaling umalis sa kanyang karwahe kanina, mas natitiyak ni Alvin na isa siyang spoiled, arrogant, at malupit na dalaga mula sa isang mayamang pamilya. Tila parang damo ang buhay ng mga tao sa kanyang mga mata. Hindi niya ito sinagot. Sinulyapan lamang niya ito bago hinawakan ang kamay ni Tanya, naghahandang lampasan ang karwahe at umalis. Pumutok. Isang malutong na letigo ang umalangaw-ngaw sa hangin. Nakakabingi ang tunog nito. Isang mahabang pulang letigo ang nakita sa kamay ng mayabang na dalaga. Inihampas niya ang letigo sa harap ni Alvin, halatang sinusubukang pigilan ito sa pag-alis. Dumilim ang ekspresyon ni Alvin nang huminto siya. Halatang hindi siya nasiyahan. Nakatago sa ilalim ng sombrero at belo, parang may namuong hamog na nagyelo sa mukha ni Tanya. Tiningnan ni Alvin ang dalaga ng matalim at nagtanong, "Anong ginagawa mo?" Nanatiling nakatuon ang mga mata ng dalaga kay Alvin habang walang pakialam na sinasabi niya, "Anong ginagawa ko? Hindi mo ba narinig? Tinanong ko ang pangalan mo." Kumunat ang noo ni Alvin. "Kilala ba kita?" Walang atubiling sinabi ng mayabang na dalaga, "Ngayon ay gagawin mo na. Ang pangalan ko ay Adele. Mula ngayon, ikaw na ang magiging laruan ko bilang lalaki. Ituring mo itong isang biyaya. Larwang lalaki." Natigilan si Alvin nang marinig ang mga sinabi niya. Natural lang, alam niya kung ano ang laruan ng lalaki. Karaniwan, ang mga babaeng nasa hustong gulang ang mahilig mangolekta ng mga laruan ng lalaki, di ba? Bakit naman ganoon ang hilig ng dalagang ito? Tama. Walang hanggang kabataan. Kahit ang mga cultivator mula sa mga makamundong kaharian ay maaaring makamit ang walang hanggang kabataan, lalo na ang mga mula sa mga Devata realms. Maaaring magmukhang bata ang Adele na ito, ngunit posible na siya ay isang matandang babae na nabuhay ng 10,000 taon, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Laruan ng lalaki. Kuya Alvin, ano ang laruan ng lalaki?
Tanong ni Tanya na may pagtataka. Hindi makapagsalita si Alvin. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ipaliwanag ito kay Tanya. Sa sandaling ito, narinig ni Alvin ang tahimik na usapan sa kanyang paligid. Tulad ng inaasahan, gustong iuwi ng pang-apat na binibini mula sa angkan ng Blackwell ang binata para maging laruan niya. Ang pang-apat na miss mula sa Blackwell clan ay napakaliberal at mahilig mangolekta ng mga laruan ng lalaki, ngunit mataas ang kanyang mga pamantayan. Hindi niya basta-basta pipiliin ang mga karaniwang hitsura. Bueno, ang binata na ito na nakadamit lila ay may kakaibang anyo at tindig. Inaasahan na gusto niya itong maging bahagi ng kanyang harem. Gayunpaman, batay sa pambihirang tindig ng binata, malinaw na hindi siya galing sa ordinaryong lahi. Hindi ba siya natatakot na masaktan ng isang taong galing sa isang makapangyarihang lahi? Masyado kang nag-iisip. Hindi lang ang angkan ng Blackwell ang isang matataas na uri sa Soaring Dragon Celestial Kingdom, kundi kamag-anak din sila ng pamilyang imperial. Ang mga pinsan niya lang sa Soaring Dragon Celestial Kingdom ang mga binata sa kanyang mga anak. Bueno, hindi pa rin ito binabago ang katotohanan na maaaring mayroon siyang pambihirang pinagmulan sa ibang kaharian. Kung gayon, ang tanging masisi niya ay ang kanyang sarili sa pagiging malas. Gaya ng kasabihan, ang isang makapangyarihang dragon ay walang kapantay sa katutubong ahas. Ang tahimik na pag-uusap sa paligid ay nagbigay liwanag sa pinagmulan ng dalaga. Naisip ni Alvin sa sarili, dahil sa ganitong pinagmulan, hindi nakakapagtaka na napaka-arrogant niya. Natutuwa ako na nagkagusto sa akin si Miss Blackwell. Tumingin si Alvin kay Adele at sinabi sa magaan na tono, sa kasamaang palad, hindi ako kwalipikado para makatanggap ng ganitong biyaya. Gayunpaman, salamat. Aalis na ako ngayon. Hinawakan niya ang kamay ni Tanya at naghanda ng umalis muli. Matapos malaman ang tungkol sa pinagmulan ni Adele, hindi niya inisip na kailangang masaktan ito maliban na lang kung talagang kailangan. Tumigil ka dyan. Mapangahas na sabi ni Adele habang tumatalon pababa ng karwahe at hinaronggan muli ang daanan nina Alvin at Tanya. Lumamig ang kanyang tingin nang makita niya si Alvin na hawak ang kamay ni Tanya. Kung ang kanyang tingin ay isang talam, naputol na nito ang kamay ni Tanya. Binibining Blackwell, walang mapapala kung pipilitin. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin nang pigilan silang muli ni Adele. Walang anumang bagay na hindi ko kayang makuha, Adele. Ngayon, kailangan mong pumili. Aalis ka kasama ko o mamamatay ka kasama ang babaeng ito, malamig na sabi ni Adele. Malinaw na plano niyang patayin si Tanya. Isa siyang babaeng seloso at mapangangkin na hindi niya kayang makitang hawak ng lalaking gusto niya ang kamay ng ibang babae. Naaayon sa personalidad niya ang pagnanais na patayin si Tanya. Gusto mo akong patayin? Malamig na tanong ni Tanya. Tanya. Naramdaman ni Alvin ang lamig na nagmumula sa kamay ni Tanya, at mabilis niyang kinurot ang kamay nito at sinabi sa mahinang tono, hayaan mo akong asikasuhin ito. Kung hindi ko kaya, ikaw na ang bahala. Binibining Blackwell, pakiusap, magpakita ka naman ng kaunting paggalang sa aking kapatid, seryosong sabi ni Alvin habang banibitawan ang kamay ni Tanya. Nakikita niyang si Adele ay isang babaeng lubhang seloso at mapangangkin. Kapatid mo siya. Gaya ng inaasahan, gumaan ang ekspresyon ni Adele nang marinig ang mga sinabi nito. Dahil kapatid mo siya, hindi ko siya papatayin. Gayunpaman, kailangan mong manatili sa akin. Maging akin ka. Kung hindi, pareho kayong mamamatay. Kumislap ang kanyang mga mata na may hangering pumatay habang patuloy niyang sinasabi, ngayon, pumili ka na. Mamatay ka kasama ang iyong kapatid o maging akin ka. Binibining Blackwell, ang daming lalaki dyan. Bakit kailangan ako pa? Karaniwan, nauubusan na ng pasensya si Alvin. Gayunpaman, ang paglalakbay patungo sa Soaring Dragon Celestial Kingdom ay mahaba at mahirap. Kung maaari lang, ayaw niyang umalis dahil lang sa nasaktan niya ito kahit hindi siya natatakot dito. Walang pakialam na sinabi ni Adele, bibigyan kita ng 10 hininga para pag-isipan ito. Kung hindi ka pa makapagdesisyon sa oras na iyon, ituturing kong tinatanggihan mo ang kahilingan ko. Alam ni Alvin na walang paraan para malutas ito nang mapayapa nang marinig niya ang mga salita ni Adele. Agad na nanlamig ang kanyang ekspresyon.
Umiwas siya kay Adele at hinawakan ang kamay ni Tanya habang casual na sinasabi, "Tanya, umalis na tayo." Ngumisi si Adele bago niya itinaas ang kanyang mahabang pulang letigo at pinutok ang mga ito sa direksyon ni Alvin. Mukha itong pulang sawa habang gumagalaw sa ere. Nang kumilos siya, natiyak ni Alvin na isa rin siyang Blue Sun Golden Celestial na katulad niya. Nakakatawa. Sa wakas ay sumabog ang galit ni Alvin. Lalong nanlamig ang kanyang tingin. Sumanghal siya nang biglang lumabas ang kanyang Celestial Origin Energy mula sa kanyang mga kamay. Itinaas niya ang kanyang kamay sa bilis ng liwanag at nasalo ang letigo ni Adele. "Lumayas ka!" Sigaw ni Alvin habang itinatapon niya si Adele at ang letigo nito. Ang kanyang Celestial Origin Energy ang nakasakit kay Adele. Ika-4 na binibini. Sigaw ng matandang babae sa karwahe. Natuklasan lamang niya na ang kanyang Panginoon ay walang kapantay sa binata na nakasuot ng lila nang biglang lumabas ang kanyang Celestial Origin Energy. Malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon nang makita niyang itinapon nito si Adele sa gilid. Hindi maganda ang kanyang ekspresyon at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa hanggang pumatay habang sumisigaw siya, "Mamamatay ka, bata." Tiningnan ni Alvin ang matandang babae at walang pakialam na sinabi, "Tanya, patayin mo siya." 2721. Opo, kapatid na Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, agad na lumingon si Tanya upang tingnan ang matandang babae na naghahandang patayin si Alvin. Ang kanyang malinaw na mga mata, na natatakpan ng sombrero, ay puno ng puot. Pinipigilan niya ang sarili mula pa kanina. Medyo malalim ang cultivation base ng matandang babae. Siya ay, kahit papaano, isang great overarching golden celestial na may ranggong lupa. Gayunpaman, ang isang great overarching golden celestial na may ranggong lupa ay walang kapantay kay Tanya. Whoosh! Whoosh! Isang malamig at mapait na bugzo ng hangin ang lumitaw ng casual na itinaas ni Tanya ang kanyang kamay. Tila tumigil ang hangin sa sandaling ito, parang nagyelo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang malamig na hangin ay humihip patungo sa matandang babae, binalot ang matandang babae bago pa man niya maabot si Alvin. Sa isang kisap mata lamang, ang matandang babae ay nagyelo at naging isang eskultura ng yelo sa harap ng lahat. Malabo pa ring makikita ang hindi magandang ekspresyon ng kanyang mukha sa kabila ng yelo. Swoosh! Ang matandang ginang na ginawang bloke ng yelo ay lumilipad pa rin patungo kay Alvin dahil sa inertia, bagamat mas mabagal ang bilis. "Kapatid na Alvin," mahinang tawag ni Tanya. Sa isang iglap, bumalik siya sa tabi niya, hawak ang kamay niya. Walang kahirap-hirap niya itong inilayo mula sa nanlalamig na matandang ginang. Bang! Nahulog sa lupa ang eskultura ng yelo at nabasag. Patay na ang matandang babae. Sa katunayan, bago pa man siya bumagsak sa lupa, patay na siya nang siya ay nagyelo. Ngayong nabasag na ang eskultura ng yelo, ang kanyang mga labi ay pira-piraso na rin. Umungol. Nagulat ang siyam na ulong celestial beast dahil sa kaguluhan, dahilan para hindi ito mapakali. Tinitigan nito si Alvin gamit ang matingkad nitong pulang mga mata at sumugod sa kanya, tila determinado siyang tapakan hanggang sa mamatay. Akmang gagawa na sana ng hakbang si Alvin para patayin ang siyam na ulong celestial beast, ngunit naunahan siya ni Tanya. Whoosh! Whoosh! Isang malamig na bugzo ng hangin ang umihip at itinali ang baliw na halimaw sa lupa. Ang siyam na ulong celestial beast ay nakatayong nagyelo sa kalye na parang isang makatutuhanang eskultura ng yelo na nakadisplay. Sa sandaling ito, sumulyap si Alvin sa natulalang si Adele na nakaupong paralisado sa lupa. Walang pakialam niyang sinabi, "Binibining Blackwell, ililibre ko ang buhay mo bilang paggalang sa angkan ng Blackwell. Sana ay mas ulit mo ito." Pagkatapos, humarap siya kay Tanya at nakangiting sinabi, "Tanya, tara na." Manam. Tumanggaw si Tanya nang may pagpapakyut at umalis kasama si Alvin. Kasabay nito, nagtanong siya ng may pagtataka gamit ang voice transmission, "Kapatid na Alvin, bakit mo siya pinatawad?" "Gusto niya akong patayin." "Tanya, hindi ko siya pinatay dahil ayaw kong mapilitang umalis sa kabisera ng Soaring Dragon Celestial Kingdom pagkarating natin. Ayaw mo naman ng palaging pagtakas, di ba? Plano kong manatili muna sa kaharian bago ko planuhin ang susunod kong gagawin."
Ang binibining Blackwell na ito ay nagmula sa isang pambihirang pamilya. Kung papatayin natin siya, tiyak na magagalit ang angkan ng Blackwell at ang pamilyang imperial. Madali lang siyang patayin, pero hindi sulit ang lahat. Bagamat sina Alvin at Adele ay parehong Blue Sun Golden Celestials, madali niya itong mapapatay kung gugustuhin niya. Tutal, ang lakas niya ay mas malaki kaysa sa ipinahihiwatig ng kanyang cultivation base. Madali niyang mapapatay ang isang ordinaryong Great Overarching Golden Celestial nang hindi ginagamit ang Devata Artifact, ang Seven Orifices Exquisite Sword, lalo na ang isang simpleng Blue Sun Golden Celestial. Matapos makinig sa paliwanag ni Alvin, tumango si Tanya kahit hindi niya lubos na naintindihan ang mga sinabi nito. Nabalot ng katahimikan ang abalang kalye habang paalis ang dalawa habang pinagmamasdan sila ng lahat. Nang makabawi ang mga naglalakad, nawala na ang kanilang mga figure sa dulo ng kalye. Napasinghap silang lahat at nagkatinginan ng hindi makapaniwala. Pambihirang lakas. Nakakatakot ang babaeng nakaputi na nakasuot ng belo at sombrero. Siguro isa siyang pinakamataas na kataas-taasang langit na celestial kahit papaano. Kailangan man lang niyang maging isang overarching heavenly supreme celestial para maipakita ang ganitong lakas. Ang matandang ginang na pinatay niya ay isang elder na madalas nakasama ng pang-apat na miss ng Blackwell clan. Isa siyang Earth rank na Great Overarching Golden Celestial. Napakalawak na langit, kataas-taasang celestial. Mukhang hindi rin simple ang kanilang pinagmulan. Hindi mo sinasabi. Tingnan mo sila na naglalakad-lakad sa kabisera matapos patayin ang matandang babae mula sa Blackwell clan. Malinaw na wala silang balak tumakas. Malinaw na hindi sila natatakot sa Blackwell clan. Gayunpaman, tila mayroon pa rin silang kaunting respeto para sa angkan ng Blackwell dahil hindi nila napatay ang pang-apat na miss. Palihim na sumulyap ang mga nanood kay Adele habang nagbubulungan. Nakaupo pa rin ito sa lupa at tila nakatulala, halatang traumado sa pangyayari. Samantala, ipinagpatuloy ni Alvin at Tanya ang paggalugad sa kabisera ng Soaring Dragon Celestial Kingdom bago sila tuluyang pumili ng tuluyan na titirahan. Espesyal nilang pinili ang isang tuluyan na pagmamay-ari ng angkan ng Campbell, ang kaaway ng angkan ng Blackwell. Ang angkan ng Campbell ay isa rin sa mga nangungunang angkan sa Soaring Dragon Celestial Kingdom, maihahambing sa Blackwell clan. Katulad ng Blackwell clan, sila rin ay mga kamag-anak ng pamilyang imperial. Ang bahay tuluyan ay tinatawag na Fleeting Time Inn. Isa itong napakalaking bahay tuluyan. Mayroong 999 na silid na magagamit. Lahat ng silid tulugan ay may sariling mga courtyard at mga noise cancelling at spirit gathering formations. Ang halaga ng isang silid tulugan bawat gabi ay 10 kilalang celestial stones. Hindi ito kayang bayaran ng karamihan. Itinuro sa kanila ng isang pag-eboy ang paligid ng bahay tuluyan habang dumadaan sila sa iba't ibang patio. 999 na kwartong pangbisita. Bukod pa rito, tila mataas ang occupancy rate. Kahit kalahati lang ng mga kwarto ang popahan nila araw-araw, ang kanilang kita araw-araw ay 5,000 prominenteng celestial stones. 10 araw, makakakuha sila ng 50,000 prominenteng celestial stones. Isang buwan ay makakakuha sila ng 150,000 prominenteng celestial stones, at isang taon ay makakakuha sila ng 1,800,000 prominenteng celestial stones. Nagkalkula si Alvin sa loob habang namamangha sa kanyang paligid. Namangha siya sa kita ng inn. Maya-maya, nagtanong siya, "Binata, ito ang unang beses ko sa Fleeting Time Inn. Maaari mo ba akong masabi patungkol sa inn?" "Oo naman," magalang na sagot ng pag-eboy, "mahal na panauhin, kahit mataas ang presyo kada gabi rito, ginagarantiya ko sa iyo na sulit ang iyong pera." Hindi lamang ang inn ay may isa sa mga pinakamahusay na kapaligiran sa paglilinang sa lungsod, kundi marami ring overarching heavenly supreme celestials mula sa Campbell clans na nangangasiwa sa inn kaya hindi ka maaabala. Ito ay isang ligtas na kanlungan dito, basta't hindi mo nasaktan ang pamilyang imperial o mga puwersang mas malakas kaysa sa mga matataas na ranggong celestial kingdoms. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakamahal ng pananatili rito. Ang pananatili rito ay parang pagkakaroon ng life-saving talisman. Lumiwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ng pag-eboy. Pinili niya ang ina ito dahil ang Campbell clan at ang Blackwell clan ay magkaaway.
Mahirap, kung hindi man imposible, para sa Blackwell clan na magdulot ng kaguluhan sa teritoryo ng Campbell clan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang inay magbibigay din ng proteksyon para sa kanilang mga bisita. Ito ay isang kaaya-ayang sorpresa para sa kanya. Kaya, kahit na may nakasakit sa Blackwell clan, ligtas pa rin bang manatili rito? Ang angkan ng Blackwell. Nagulat ang Pag-eboy sa tanong ni Alvin. Gayunpaman, mabilis siyang sumagot, syempre naman. Magkaaway ang angkan ng Blackwell at ang angkan ng Campbell, imposibleng kumilos sila ng walang ingat dito. Ganon din sa ibang mga paksayon. Hindi kami natatakot sa kanila. Pagkatapos, dagdag niya, mahal na panauhin, sa karaniwan, 80% ng mga panauhin ay nananatili rito upang maiwasan ang kanilang mga kaaway. Kaya, makakasiguro kayo na ligtas dito. Tumanggaw si Alvin. Ang aming mga silid bisita ay mayroon ding mga noise cancelling formations at spirit gathering formations. Ang kapaligiran ng paglilinang. Patuloy na sabi ng Pag-eboy. Gayunpaman, hindi na pinansin ni Alvin ang mga salita ng Pag-eboy. Kapaligiran sa paglilinang. Kung kasama si Tanya at ang kanyang Divine Crystal, magkakaroon pa rin siya ng pinakamahusay na kapaligiran sa paglilinang kahit na nasa gitna siya ng kawalan. Hindi niya piniling manatili sa inn para sa kapaligiran sa paglilinang nito. Pinili lamang niyang manatili rito para sa proteksyong inaalok nito. Biglang natanto ni Alvin. Hindi nakakapagtaka na may 12 ng mga taong naghihintay sa labas ng Fleeting Time Inn. Tiyak na hinihintay ng mga taong iyon ang paglabas ng kanilang mga kaaway. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang silid, binigyan ni Alvin ang Pag-eboy ng isang kitang-kitang celestial stone bago ito nakangiting nagtanong, "Binata, ano ang pangalan mo?" Lumiwanag ang mga mata ng Pag-eboy. Mabilis niyang inabot at dinampot ang kilalang celestial stone at nagpahayag ng kanyang pasasalamat. "Salamat po, Ginoo. Maaari niyo po akong tawaging Little Six." "Sige." Tumanggaw si Alvin at nagpatuloy sa pagsasalita, "Little Six, kakailanganin ko ang tulong mo sa hinaharap para asikasuhin ang ilang mga gawain para sa akin. Ano sa tingin mo? May paraan ba para makontak kita? Huwag kang mag-alala, gagawin kong sulit ang iyong oras." Regular na kumukuha ang Pag-eboy ng isang piraso ng pulang tela mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Alvin. Nakangiti niyang sinabi, "Mahal na panauhin, kung kailangan mo ng aking serbisyo, ang kailangan mo lang gawin ay isabit ang piraso ng pulang tela na ito sa pinto. Sa oras na iyon, pupuntahan kita." 2722. Tila sanay na ang Pag-eboy sa pagtanggap ng ganitong kahilingan. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Alvin na ang Fleeting Time Inn ay nakatanggap ng maraming katulad na kahilingan mula sa kanilang mga bisita. Tutal, kung ang isang tao ay kailangang manirahan dito upang maiwasan ang paghabol sa kanyang mga kaaway, hindi siya maaaring basta-basta umalis sa inn. Ang mga bisita ay tiyak na kakailanganing bumili ng mga bagay tulad ng celestial pills, mga sangkap para sa pagpino ng mga tableta o paggawa ng mga armas, memory celestial talismans, at iba pa. Sige. Kinuha ni Alvin ang pulang tela habang patuloy silang inaakay ng Pag-eboy papunta sa kanilang silid. Tunay ngang malaki ang Fleeting Time Inn. Hindi lamang ito mayroong 999 na silid panulugan, kundi bawat silid ay may 3 silid at kani-kanilang mga personal na patio. 2 silid ang nakaharap sa likuran habang ang isa ay matatagpuan malapit sa pasukan ng patio. "Maligayang pagdating, mahal naming mga panauhin." Isang magiliw at matamis na boses ang sumalubong sa kanila pagkatapak pa lang nila sa looban. Isang babaeng katulong na nakasuot ng damit katulong ang nakatayo sa gilid ng pangunahing pasukan at binati sila. Mayroon siyang maselang mga mukha, at ang kanyang hitsura ay maituturing na higit sa karaniwan. Kahit na noon, malayo pa rin ito sa kagandahan ng kanyang 2 asawa at ni Tanya. Mahal na mga panauhin, ang bawat silid bisita ay may kasamang katulong. Responsibilidad niyang pangalagaan ang inyong pang-araw-araw na pagkain at kaginhawahan. Bukod pa riyan, pinapayagan ang pakikipagtalik, ibig sabihin, sa pahintulot ng katulong, regular na sabi ng Pag-eboy. Napahiya si Alvin sa mga sinabi niya. Kasabay nito, sumulyap ang babaeng katulong kay Alvin. Namula ang kanyang mga pisngi nang masulyapan niya ang gwapong mukha nito.
Makahulugang tiningnan ng pag-eboy si Alvin at sinabing, mahal na panauhin, ang mga katulong dito ay pawang mga birhen. Sabi mo kailangan pumayag ang katulong. Paano kung tumanggi siya? Tanong ni Alvin na may kuryosidad. Kung tatanggi siya, hindi mo siya maaaring pilitin. Kung hindi, maituturing itong pagpukaw sa fleeting time in, at ang isa ay parurusahan ng mabigat, sagot ng pag-eboy. Naghihinalang tiningnan ni Alvin ang pag-eboy, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Sinusubukan mo ba akong lokohin? Mahal na panauhin, hindi ko sinasadyang hindi kayo ipaalala. Hindi ko lang naisip na kailangan. Maswerte ang mga katulong kung makakasama ninyo sila ng isang gabi. Bukod dito, sa palagay ko ay walang sinuman sa mga katulong ang tatanggi sa inyo, sabi ng pag-eboy sa pagtatangkang purihin si Alvin. Pagkatapos, lumingon siya sa dalaga bago niya idinagdag, kung hindi kayo naniniwala sa akin. Tanungin ninyo siya. Instinctive na lumingon si Alvin para tingnan ang babaeng katulong. Nakaramdam ng mga paru-paro ang dalagang katulong nang tumingin sa kanya si Alvin. Mahal na panauhin, kung gusto mong magpalipis ako ng gabi kasama ka. Pipayo ako. Naging mahina ang kanyang boses nang matapos niya ang kanyang sasabihin. Umubo si Alvin sa kahihiyan nang marinig ang sagot ng katulong na babae. Dali-dali siyang humarap sa pag-eboy at sinabing, Ben, kung wala ng iba, maaari ka nang umalis. Opo, Ginoo. Naisip ng pag-eboy na naiinip na si Alvin na simulan ang mga bagay-bagay kaya tiningnan niya si Alvin ng may kahulugan bago ito umalis. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Alvin sa babaeng katulong. Mahal na panauhin, ang pangalan ko ay Clarice, nahihiyang sagot ng babaeng katulong. Clarice, hindi mo kailangang makaramdam ng pagkailang. Hindi kita yayayaing magpalipis ng gabi kasama ko. Gawin mo lang ang iyong tungkulin at huwag mong istorbohin ang ating cultivation. Prangkang sabi ni Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, alam ng babaeng katulong na siya ay nanaginip lamang at isa siyang tanga sa pag-ibig. Hindi niya maiwasang makaramdam ng panghihina ng loob. Sa sandaling ito, isang malamyos na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin na nakakuha ng atensyon ng katulong na babae. Ang boses ay napakaganda at parang musika sa pandinig na kaya nitong makuha ang atensyon ng mga babae. Kapatid na Alvin. Sabi ni Ben, pwede kang makipagtalik. Ano ang S*X? At, sabi niya, birhen ang ate na ito, ano ang birhen? Sa loob-loob ni Clarice, kaya, may kapareha na siya. Tila may kapareha na ang bisitang gusto niya. Bagamat natatakpan ng belo at sombrero ang itsura ni Tanya, alam niyang mas maganda si Tanya kaysa sa kanya. Sabi ni Alvin, Tanya, napakabata mo pa para malaman ito. Malalaman mo rin yan kapag tumanda ka na. Kapatid na Alvin, 13 taong gulang na ako. Hindi na ako masyadong bata. Sabi ni Tanya, halatang hindi nasisiyahan. 13 taong gulang. Labis na nagulat sina Alvin at ang babaeng katulong. Tiningnan ng katulong na babae ang kaakit-akit na figure ng babaeng nakaputi na ikinahiya naman ng babae. Paano magkakaroon ng ganitong uri ng figure ang isang 13 taong gulang? Nang sa wakas ay bumalik sa dati ang katinoan ni Alvin, nalilitong tumingin siya kay Tanya habang nagtatanong, 13 taong gulang. Tanya, 13 taong gulang ka pa lang ba? Oo. Inosenteng tumango si Tanya. Iihiyong mga tao mula sa angkan mo, ang aga nilang nag-mature. Mapait na ngumiti si Alvin. Pagkatapos, naalala niya na si Tanya ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay kalahating tao at kalahating Phantom Fox. Sa Devata Realms, ang mga Phantom Fox ay mga celestial beast na may kamalayan. Tanya, Tere na pasok na tayo. Dahil hindi na komportableng ipagpatuloy ang pag-uusap ng may kasamang tagalabas, pumasok silang dalawa sa silid, at mabilis niyang isinara ang pinto. Nang makita ito, tuluyan ng sumuko si Clarice sa kanyang pag-asa kay Alvin. Samantala, si Adele, ang pang-apat na binibini ng angkan ng Blackwell, ay bumalik sa angkan. Ang insidente ngayon ay kumalat na parang apoy sa kabisera. Hindi nagtagal at laman ng lahat na ang pang-apat na binibini ng angkan ng Blackwell ay nag-alok sa isang binata na maging laruan niya ngunit walang awang tinanggihan.
Bukod dito, matapos patayin ang kanyang nasasakupan, nanatiling buhay at malusog ang binata. Galit na bulong ni Adele sa sarili, sino ba siya? Sabi niya hindi niya ako pinabayaan dahil sa angkan ng Blackwell. Ibig sabihin, may takot siya sa angkan ng Blackwell. Hindi. Hindi ko hahayaang lumala pa ang bagay na ito. Labis akong napahiya ngayon. Kakabalik pa lamang niya sa ari-arian ng angkan ng Blackwell ng ilang sandali bago siya nagmadaling tumungo sa palasyo ng imperyo. Bagamat malawak ang lupain ng angkan ng Blackwell, hindi ito maihahambing sa palasyo ng imperyo ng kaharian ng mga Soaring Dragon. Halos kalahati ng silangang bahagi ng kabisera ang sakop ng palasyo. Napapaligiran ito ng isang ilog na naghihiwalay dito mula sa karamihan. Pagdating niya sa pasukan ng palasyo, nakilala siya ng isang grupo ng mga gwardya at magalang na binati siya. Magandang araw, Binibining Blackwell. Naiinip siyang pumasok sa palasyo kaya hindi niya pinansin ang mga gwardya, bagkus ay naglakad na lang siya papasok. Sa kasamaang palad, pinigilan siya ng mga gwardya. Binibini. Blackwell, kahit kilala ka namin, kailangan mo pa ring ipakita sa amin ang iyong entry token. Ang mga patakaran ay patakaran lamang. Yumuko ang pinuno ng mga gwardya bilang paggalang. Heto na. Kumuha si Adele ng isang pilak na token mula sa kanyang special ring at ipinakita ito sa mga gwardya, halatang naiinis sa kahilingan. Matapos suriin ang pagiging tunay ng kanyang tanda ng pagpasok, tumabi ang mga gwardya at pinayagan siyang makapasok sa Imperial Palace. Pagkaalis ni Adele, nag-usap-usap ang mga gwardya. Ang tagal ko nang nagbabantay sa pasukan ng Imperial Palace, ito ang unang beses na nakita ko si Miss Blackwell ng ganito kabilis. Mukhang may problema siya. Hindi ba halata naman? Kung hindi naman importante, paano niya nakalimutang ipakita sa atin ang entry token niya? Pagpasok sa palasyo ng imperyo, hinanap ni Adele ang kanyang nakatatandang pinsan na lalaki na siyang pinakamalapit niyang karelasyon. Ito ay pamangkin ng kanyang ama, anak ng kapatid na babae ng kanyang ama at ang emperador ng kaharian ng mga Soaring Dragon. Siya rin ang pang-apat na prinsipe ng kaharian ng mga Soaring Dragon. Siya ang pinakanamumukod tangi sa mga anak ng emperador. Natural lamang, ang pinakanamumukod tanging prinsipe ang may pinakamataas na pagkakataong pumalit sa trono ng kaharian ng mga Soaring Dragon. Sa harapang patio ng pavilion na pagmamayari ng ikaapat na prinsipe, isang binata na nakasuot ng berdeng damit na may gininto ang palamuti ang nakaupo sa loob ng isang pergola. Naupo siya sa harap ng isang granite na mesa sa tapat ni Adele. Nakangiti niyang tinanong, Dong, bakit ka nagmamadaling hanapin ako? May problema ka ba? Isang maalam na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang binata ay matangkad at malakas. Siya ay makisig na may matipunong mga katangian at kapansin-pansing tindig. Ang binata ay walang iba kundi si Charlie, ang ikaapat na prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Long ang apelyido ng pamilyang imperial. Pinsan, kapatid, matutulungan mo ba akong imbestigahan ang isang tao? Hindi ako masisiyahan hanggat hindi ko siya nakikilala. Sabi ni Adele na may hindi magandang ekspresyon sa mukha. Bagamat ang binatang nakaube na nakilala niya ay maaaring nagmula sa isang pambihirang pamilya, ang angkan ng Blackwell ay isang puwersang dapat isaalang-alang. Gayunpaman, may posibilidad na hindi siya isang taong kilala. Kaya naman, gusto niya itong imbestigahan. Madali niyang hahayaan ang bagay na ito. Sino ang gusto mong imbestigahan? Tanong ni Charlie na may pagtataka. Ito ang unang beses na nakakita siya ng ganoong kapangit na ekspresyon sa mukha ng kanyang pinsan. Naintriga siya sa taong kayang magpamukha sa kanyang pinsan ng ganito. 2,723. Sa isang silid sa Fleeting Time Inn. Sa isa sa mga silid, si Tanya, na naghubad na ng kanyang belo at sombrero, ay nakaupo nang nakakross ang mga paa sa isang kama. Ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa hangin na tila natunaw ay dumaloy sa kanyang katawan sa napakabilis na bilis bago ito naging enerhiya ng celestial origin. Nakadisplay ang pendant ng kwintas na nakasabit sa kanyang magandang leeg. Ang bilog na kagamitan na nagtatago ng pendant, isang divine crystal, ay nabuksan na sa isang punto. Patuloy itong naglalabas ng tuloy-tuloy na daloy ng tila likidong enerhiya ng langit at lupa na pumupuno sa buong silid.
Ang silid, sa sandaling ito, ay tila naging isang lupain ng mga cultivation saint. Magkatapat na nakaupo sina Alvin at Tanya. Habang nararamdaman at hinihigop niya ang tila likidong enerhiya ng langit at lupa sa silid, naisip niya sa sarili, isa ganitong kapaligiran ng cultivation, nakakahiya kung hindi ako makakalusot at magiging isang indigo sun golden celestial sa maikling panahon. Pagkatapos noon, mabilis niyang iwinaksi ang kanyang mga iniisip at nag-focus sa cultivation. Napakaganda ng kapaligiran sa cultivation kaya hindi na kailangan pang gumamit si Alvin ng celestial stones. Ang tanging bagay na makapagpapabilis ng kanyang cultivation ay ang celestial pills. Masyado siyang abala sa cultivation at sinusubukang malampasan ang huling hadlang sa kanyang cultivation base bilang isang blue sun golden celestial kaya tuluyan na niyang nakalimutan ang paglipas ng panahon. Parang isang maikling sandali at isang siglo ang lumipas nang biglang imulat ni Alvin ang kanyang mga mata. Nalagpasan ko na. Matagumpay siyang naging isang indigo sun golden celestial. Swoosh! Ang celestial origin energy ay umalangaw-ngaw mula sa katawan ni Alvin, humalo sa heaven and earth spirit energy sa kanyang paligid. Nang marinig ang nasasabik na boses ni Alvin, gulat na nagtanong si Tanya, kapatid na Alvin, ang bilis mo palang nakalusot. Tanya, gaano na ako katagal nag-cultivate? Tanong ni Alvin kahit hindi siya sigurado kung alam nito ang sagot. Kapatid na Alvin, 3 araw ka lang nag-cultivate, sagot ni Tanya. 3 araw. Nagulat si Alvin. Bagamat hindi niya inakalang magtatagal bago niya malampasan ang ganitong kagandang kapaligiran sa paglilinang, hindi niya inaasahan na 3 araw lang pala ang aabutin niya para malampasan ito. Napakabilis nito, di ba? Nang makabawi siya ng katinoan, tahimik siyang nagpasalamat sa banal na kristal. Bigla na lang nagtanong si Tanya, kapatid na Alvin, bakit napakababa ng grado ng iyong pamamaraan ng paglilinang? Nagulat si Alvin. Tanya, nauunawaan mo ba ang aking pamamaraan ng paglilinang? Oo, tumango si Tanya habang sumasagot, nasasabi ko rin na mayroon kang 99 na heavenly veins tulad ko. Gayunpaman, dahil mas mahina ang iyong pangangatawan kaysa sa akin, medyo mas mahina ang iyong talento kaysa sa akin. Dahil sa iyong talento, dapat mas mabilis ang iyong cultivation speed kung mayroon kang high-grade na cultivation method. Tunay nga, ang pamamaraan ng paglilinang ni Alvin ay napakababang uri. Sa katunayan, ito ang pinakamababang uri. Ang dilaw na uri. Kapatid na Alvin, dapat ko bang ituro sa iyo ang aking pamamaraan ng paglilinang? Mungkahi ni Tanya. Nang marinig ang mga salita ni Tanya, lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Para sa isang taong nagtataglay ng isang pambihirang kayamanan tulad ng Divine Crystal, paano magiging mas mababa ang kanyang pamamaraan ng paglilinang? Naramdaman niyang bumilis ang kanyang paghinga. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, tila may naalala siya. Agad siyang natauhan, na parang binuhusan siya ng isang malamig na balde ng tubig. Tanya, binalaan ka ba ng iyong ina na huwag mong turuan ang iba ng iyong pamamaraan ng paglilinang? Kung oo, kalimutan na lang natin iyon. Maaari akong maghanap ng mas mataas na uri ng pamamaraan ng paglilinang mamaya. Malamang na bawal para sa kanya na ipasa ang kanyang pamamaraan ng paglilinang. Kapatid na Alvin, ang aking pamamaraan ng paglilinang ay likas at umiiral na sa aking mga alaala simula pa noong ako'y ipinanganak. Sabi ng aking ina, ito ay minanang alaala. Sa aming Phantom Fox Clan, ito ay nangyayari lamang sa 1,000 Phantom Ice Foxes na ipinapanganak minsan kada 1,000,000 taon. Hindi ako binalaan ng aking ina na huwag itong ituro sa iba. Sa katunayan, sinubukan ko itong ituro sa aking ina, ngunit hindi niya ito magamit sa ilang hindi malamang dahilan. Umiling si Alvin. Kung ganoon, malamang na hindi ko rin ito kayang linangin ng maayos. Tutal, likas ito sa akin, at malamang na para lang sa iyo. Ang nanay ko ay isang purong celestial beast kaya hindi niya magagamit ang paraan ng paglilinang. Gayunpaman, kapatid na Alvin, ikaw ay isang tao. May posibilidad na maaari mong linangin ito, sabi ni Tanya. Agad na sumilay ang mga sinag ng pag-asa sa mga mata ni Alvin. May katuturan naman ang mga sinabi niya. Ang kanyang ina ay isang celestial beast kaya maaaring iyon ang dahilan kung bakit hindi niya kayang linangin ang pamamaraan ng cultivation.
Sino ang mag-aakala kung kayang linangin ito ng isang tao? Bagamat wala akong alam tungkol sa tunay na anyo ni Tanya, ang Thousand Phantom Ice Fox, dahil napakabihira nila, tiyak na napaka-espesyal nila. Makatuwiran na espesyal din ang minanang paraan ng paglilinang. Tiyak na natitiyak ni Alvin na ang paraan ng paglilinang ni Tanya ay pambihira. Kung hindi, paano siya magiging isang overarching heavenly supreme celestial sa loob lamang ng 10 taon? Sino ang mag-aakala kung ang kanyang paraan ng paglilinang ay mas nakahihigit sa mga paraan ng paglilinang na nasa antas langit? Tiyak na may posibilidad iyon. Si Tanya ay isang 13 taong gulang na overarching heavenly supreme celestial. Ang ganitong pag-iral ay dapat na bihira kahit sa Devata realms, lalo na sa spirit overarching heaven. Paano siya mananatiling kalmado ngayong sinabi na niya na ituturo niya sa kanya ang kanyang cultivation method? Sa kasamaang palad, natuklasan ni Alvin na hindi niya magagamit ang pamamaraan ng paglilinang ni Tanya. Labis siyang nadismaya. Nang makita ito, nakaramdam ng pagkabalisa at pagkakasala si Tanya. Mabilis niyang iminungkahi, "Kapatid na Alvin, bakit hindi ako kumuha ng mas mataas na uri ng paraan ng paglilinang para sa iyo? Tanya, mag-focus ka lang sa iyong cultivation. Huwag kang mag-alala tungkol sa aking paraan ng cultivation." Kaya kung lutisin ito ng mag-isa, nakangiting sabi ni Alvin habang tinatapik ang kanyang ulo. Nang makitang medyo balisa pa rin siya, idinagdag niya, "Huwag kang mag-alala. Mag-focus ka sa pagpapahusay ng iyong lakas. Sa ganoong paraan, matutulungan mo ako kung makakaharap ko ang isang malakas na kalaban, hindi ba? Halimbawa na lang, kailangan nating manatili sa in ngayon dahil mas mahina tayo kaysa sa angkan ng Blackwell. Gayunpaman, kung mas malakas tayo, hindi na natin kailangang matakot. Walang sino man ang maglalakas loob na pukawin tayo." Isang bahid ng determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Tanya nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang magkultibo muli. Samantala, lumabas si Alvin ng silid. Pagbukas niya ng pinto, tumagas ilan sa tila likidong enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Gayunpaman, mabilis itong nawala. Sa sandaling ito, si Clarice, ang babaeng katulong, ay naghahalaman, inaalagaan ang mga halaman sa looban. Nang makita niya si Alvin, dali-dali siyang tumayo at yumuko sa kanya. "Ginoo." Tiningnan niya ito nang may napakaningning na mga mata na parang sinasabi niya rito na susundin niya ito hanggat nagbibigay ito ng salita. "Maaari mo nang ipagpatuloy ang iyong gawain," nakangiting sabi ni Alvin. Pagkatapos, isinabit niya ang pulang tela na ibinigay sa kanya ni Ben, ang pag-eboy. "Clarice, pakisabihan mo ako kung kailan darating si Ben," sabi ni Alvin bago siya pumasok sa isa pang silid. "Opo, Ginoo," magalang na sagot ni Clarice. Sa loob ng silid, umupo si Alvin sa kama at sumigaw ng isang maliit na kulay abong apoy. Ito ang Chaos Divine Flame na napagkamalan niyang isang primitive celestial fire. Mukhang kaya kong humila at kontrolin ang mas malaking apoy mula sa depektibong piraso ng metal tuwing bubuo ang aking cultivation base. Sa ganitong bilis, kapag ako ay naging isang great overarching golden celestial, kaya kong ganap na hilahin palabas ang abuhing apoy at makuha ang buong kontrol nito. Ang mga mata ni Alvin ay kasing liwanag ng mga bituin sa kalangitan sa gabi nang maisip niya ito. 2,724. Nang maging Blue Sun Golden Celestial level si Alvin, natuklasan niya na kaya niyang kontrolin ang mas malaking bahagi ng kulay abong apoy. Base sa kasalukuyang sitwasyon, kapag naging Great Overarching Golden Celestial na siya, dapat ay kaya niyang ilabas ang lahat ng kulay abong apoy mula sa depektibong piraso ng metal. Sa araw na maging Great Overarching Golden Celestial ako, siya rin ang araw na kaya kong kontrolin ang isang pangkaraniwang Celestial Fire. Tiyak na sigurado si Alvin dito. Nagningning ang kanyang mga mata habang iniisip niya, sa oras na iyon, magiging isang pangkaraniwang celestial alchemist na ako. Matapos muling sulyapan ng kulay abong apoy, mabilis niya itong pinawi sa pamamagitan lamang ng isang pag-iisip. Nakikita talaga ni Tanya na mayroon akong 79 na heavenly veins. Iniisip ko kung iyon ba ang espesyal na kapangyarihan ng Phantom Fox Clan o kung ito ba ang eksklusibong kapangyarihan ng 1,000 Phantom Ice Fox. Nabigla pa rin si Alvin sa kakayahan ni Tanya.
Ayon kay Elder Hal, ang espiritu ng pagoda ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, kahit ang mga Heavenly Emperor ay hindi kayang kilalanin ang mga Heavenly Veins ng isang tao. Bukod kay Tanya, ang tanging ibang tao na nakakakilala sa bilang ng aking Heavenly Veins ay si Joshua, ang ikatlong tiyuhin ni Kelly mula sa Divine Offering Land. Walang dodang mas malakas si Joshua kaysa sa Heavenly Emperor sa Devata Realms, ngunit mas mahina si Tanya kaysa sa kanila. Sa makatuwid, naramdaman ni Alvin na napagtanto ni Tanya na ang kanyang 79 na Heavenly Veins ay dahil sa kakayahan nito bilang miyembro ng Phantom Fox Clan o sa kanyang espesyal na kakayahan bilang 1,000 Phantom Ice Fox. Talagang misteryoso si Tanya. Mas lalong natiyak ni Alvin na si Tanya ay pambihira. Bukod dito, sinabi rin niya na mayroon siyang 79 na Heavenly Veins na katulad niya. Nasa isip pa rin ni Alvin si Tanya at ang mga pangyayaring naganap tapos niya itong makilala nang marinig niya ang boses ni Clarice mula sa labas. Ginoo, nandito na po si Brother Ben. Ang mga kwarto sa Fleeting Time Inn ay pawang may noise cancelling formation. Magkakaroon lamang ng puwang sa formation kapag may kumatok sa pinto. Kung hindi, hindi maririnig ni Alvin ang boses ni Clarice. Lumabas si Alvin ng silid at nagtungo sa pasukan ng patio. Ginoo. Bati ni Ben, ang batang katulong, kay Alvin. Ramdam na ramdam ni Alvin ang pagbabago sa ugali ni Ben. Mas lalo na siyang ginagalang ni Ben ngayon. Pabiro niyang sinabi, bakit pakiramdam ko ay mas naging magalang ka na pagkatapos mong hindi magkita ng ilang araw. Ginoo, huwag niyo po akong biruin. Sa buong kabisera ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, sino ba ang hindi nakakaalam sa ginawa ninyo ng isa pang ginang? Hindi ko inaasahan na papatayin ninyong dalawa ang isang elder ng Blackwell Clan sa harap ng pang-apat na miss ng Blackwell Clan. Mabuti na lang at hindi ninyo napatay ang pang-apat na miss ng Blackwell Clan. Kung hindi, kahit ang aming Fleeting Time Inn ay maaaring hindi maprotektahan kayong dalawa, sabi ni Ben, halatang tuwang-tuwa. Bakit mo nasabi? Gulat na tanong ni Alvin. Nang dumating siya sa Fleeting Time Inn 3 araw na ang nakakaraan at nalaman niyang hindi natatakot ang bahay tuluyan sa angkan ng Blackwell, medyo nang hinayang siya na hindi niya napatay ang pangunahing salarin, si Adele, ang pang-apat na binaril ng angkan ng Blackwell. Hindi niya ito pinatay noong panahong iyon dahil ayaw niyang umalis sa kabisera ng Soaring Dragon Celestial Kingdom matapos niyang masaktan ang angkan Blackwell. Ginoo, ayos lang po sana na pumatay ng mga ordinaryong miyembro ng angkan ng Blackwell. Gayunpaman, iba ito pagdating sa mga anak ng pinuno ng angkan ng Blackwell. Tutal, sila ay direktang pinsan ng ika-4 na prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Bukod pa rito, mayroon silang malapit na relasyon, sagot ni Ben. Ang ika-4 na prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Kumunat ang noo ni Alvin. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng malapit na relasyon si Adele sa isang prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Noong nasa restaurant siya 3 araw na ang nakalipas, nabalitaan niya ang tungkol sa 3 pinakanatatanging prinsipe ng kaharian. Sa 3 pinakanatatanging prinsipe, ang ika-4 na prinsipe ang pinakamagaling. Bukod doon, nalaman din niya na sa 3 natatanging prinsipe, ang ika-4 na prinsipe ang may pinakamataas na pagkakataong maging susunod na emperador. Oo. Ang ina ng ika-4 na prinsipe ay kapatid ng kasalukuyang pinuno ng angkan ng Blackwell Clan. Siya ang tiyahin ng ika-4 na binibini, paliwanag ni Ben. Nagulat si Alvin. Pagkatapos, nagtanong si Ben, Ginoo, maaari ko po bang malaman kung ano ang gusto ninyong gawin ko dahil tinawag ninyo ako rito? Dapat may auction house ang angkan ng Campbell na nagmamay-ari ng Fleeting Time Inn, di ba? Tanong ni Alvin. Oo. Tumango si Ben. Pagkatapos, nakangiting nagtanong siya, interesado ka ba sa subasta? Oo. Tumango si Alvin. Ang bahay subasta ng angkan ng Campbell ay nag-oorganisa ng maliitang subasta buwan-buwan at malaking subasta taon-taon. Sa loob ng 5 araw, magkakaroon ng maliitang subasta, sabi ni Ben, ang bahay subasta ay malapit sa bahay tuluyan. Kung plano mong lumahok, aayusin ko ang pagpunta mo sa bahay subasta kasama ang iba pa nating mga bisita sa ilalim ng proteksyon ng mga makapangyarihang bahay mula sa angkan ng Campbell. Anong uri ng mga bagay ang karaniwang mayroon sa isang maliit na subasta? Tanong ni Alvin. Kailangan niyang malaman kung sulit ba itong salihan.
Tutal, ang isang maliit na subasta ay malamang na hindi naglalaman ng mga bihirang bagay. Gayunpaman, ang mga high-grade na pamamaraan ng paglilinang ay hindi dapat ituring na bihira sa isang lugar tulad ng kabisera ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Bukod dito, ang mga pamamaraan ng paglilinang ay maaaring maitanim sa Memory Celestial Talisman sa Devata Realms. Nang sabihin ni Ben kay Alvin ang tungkol sa mga bagay na ilalagay sa subasta, nakahinga ng maluwag si Alvin. Tulad ng inaakala ko. Hindi bihira ang mga dekalidad na pamamaraan ng paglilinang sa kabisera ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Bukod dito, magkakaroon ng 7 malalim na pamamaraan ng paglilinang sa panahon ng subasta. Sinabi niya kay Ben, Ben, tulungan mo akong ayusin upang makasali ako sa subasta sa loob ng 5 araw. Hindi nagtagal pagkaalis ni Ben, si Alvin na nagtagal sa patio ay babalik na sana sa kanyang silid ng isang malakas at masiglang boses ang umalangaw-ngaw. Ginoo, nais po kayong makilala ng ika-4 na prinsipe. Tila may mga hindi niya imbitadong bisita. Tumingin si Clarice kay Alvin at sinabing, Ginoo, iyan ang boses ng may-ari ng bahay tuluyan. Ang may-ari ng bahay tuluyan ng Fleeting Time Inn. Kumunat ang noo ni Alvin. Pagkatapos, humarap siya kay Clarice at sinabing, Clarice, pakibuksan ang pinto. Naglakad siya papunta sa isang mesang bato sa looban at mahinahong naupo. Matapos buksan ni Clarice ang pinto, magalang niyang binati ang mga tao sa labas. 4 na indibidwal ang agad na pumasok sa looban. Isa sa kanila ay si Adele, ang pang-4 na binibini ng angkan ng Blackwell. Gaya nga ng kasabihan, kapag nagtagpo ang mga kaaway, nagliliyab ang kanilang mga mata sa puot. Tinitigan ni Adele si Alvin at nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin pagpasok niya sa looban. Tila sabik na siyang patayin ito at punetin bago sunugin hanggang maging abo. Kasama ni Adele ang isang binata na nakasuot ng berdeng damit na may gininto ang palamuti. Isang matandang lalaki na mukhang ordinaryong tao na may misteryosong anyo ang sumunod sa kanila. Bukod doon, mayroon ding isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit ng marangya. Base sa mga sinabi ni Clarice kanina, masasabi ni Alvin na ang lalaking may marangyang pananamit at nasa katanghaliang gulang ay ang may-ari ng bahay tuluyan. Ang binata na nakasuot ng berdeng roba na may gininto ang palamuti, matangkad, gwapo, at may natatanging tindig, ay tiyak na si Charlie, ang ika-4 na prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Tungkol naman sa matandang lalaki, siya ang bodyguard ng ika-4 na prinsipe. Ang isang taong bantay ng ika-4 na prinsipe ay hindi dapat mahina. Nanatiling nakaupo si Alvin kahit na pumasok na ang 4 na tao. Malinaw na wala siyang balak na tumayo. Ang lakas ng loob mo. Bulalas ni Adele habang nakatitig ng masama kay Alvin. Dahil sa lakas ng loob niya sa presensya ng ika-4 na prinsipe, galit niyang sinabi, paano ka hindi tumayo para salubungin ang ika-4 na prinsipe? Iniisip ko kung sino ang mga bisita ko. Lumalabas na ito ang pang-4 na miss ng Blackwell clan. Walang pakialam na sabi ni Alvin habang sumusulyap kay Adele. Nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon habang inililipat ang kanyang tingin kay Charlie, ang pang-4 na prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.